Sa sumunod na eksena, dumako naman tayo sa isang laban kung saan naghahanda ang isang lalaki para sa 1-inch punch. Takot na takot ang kalaban niya nang makita yun, at pagkasapak ng lalaki, bumaon ang kalaban niya dahil sa lakas ng sapak niya. Ang lalaking yun ay nakaputi na damit, at sa oras na yun, dumating ang isang lalaki na nakaitim na suit na sinabing impressive as ever ang skill ng lalaking nakaputi ang damit sa napakabatang edad nito. Ang simpleng pagtawag ng prodigy rito ay magpapamura lang sa halaga nito, pero ang lalaking puti ang damit ang pinakamaliwanag na bituin sa kasaysayan ng organisasyon nila. Nagpasalamat naman ang lalaking nakaputi sa pagpuri sa kanya, at dagdag naman ang lalaking nakasuot, na humihingi siya ng tawad sa pagtulak agad-agad ng susunod na trabaho dito, pero nagawa na daw ang arrangements. Sinabihan niya ito na papasukin nito ang isang middle school ng target nito, na si Noren Mitsuoka, at ise-secure ang isang engagement rito. Umaasa daw sila sa lalaking nakaputi, na tinawag niyang babyface baby. Matapos naman yon, lumipat naman ang eksena kay Ogami at Noren na magkasabay na naglalakad at nag-uusap. Tinanong ni Noren si Ogami kung sobrang lakas ba nito, kaya laking gulat ng legendary hitman kung saan naman yun nakuha ni Noren. Sinabi niya rito na hindi naman siya malakas, at buong buhay niya daw, hindi pa daw siya napapaaway o kung anuman. Kaso lang, habang sinasabi niya yun, nagpapawis siya at umiiwas ng tingin kay Noren, na tinanong siya kung totoo ba talaga yun. Ika niya na ang thug daw na pinatakbo ni Ogami nung isang araw ay mukhang matibay daw. Sinabi naman ni Ogami na mukhang nakaswerte lang siya, at mukha man daw malakas ang thug na yun, pero average at best daw ang sapak nito. Nagtaka naman si Noren sa pagtawag ni Ogami ng average sa sapak ng thug, at tinanong pa nga niya yun paano yun alam ni Ogami kung hindi pa ito napapaaway. Sumingit naman sa usapan si Nekota, na sinabi kay Ogami na pinapangaralan ito ng isang middle schooler, habang nauutal naman sinabi ni Ogami na syempre naman hindi niya alam. Buti na lang para sa kanya, hinayaan na yun ni Noren makalampas, na sinabing peking boyfriend lang naman si Ogami kaya hindi na siya magdedemanda na tumigil ito sa pagtago ng mga bagay. Tapos, binanggit niya na bigla na lang merong pinadala ang tatay niya out of the blue, at nagtaka naman si Ogami kung ano yun. Nilabas naman ni Noren ang isang ballpen na may maliit na disenyo ng dalawang honeycombs sa may clip. Tinanong ni Ogami kung isang fountain pen ba yun, at sinabi naman ni Noren na hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun. Pero sinabihan daw siya ng tatay niya na ibigay yun sa boyfriend niya, at mukhang si Ogami daw yun. Tinanong ni Ogami kung totoo ba at bakit daw ibibigay yun sa kanya, habang napapaisip siya habang tinititigan nito. Maya-maya naman, dumating na ang babyface baby sa paaralan ni na Ogami, at pinagtitinginan ito ng mga babae. Lahat sila ay kinikilig nang makita ito, at nagugustuhan ang tangkad at katawan nito. Nung nagsimula naman ang klase, inanunsyo ng guro ni Ogami na sa araw daw na yun, isang transfer student ang sasali sa klase nila. Naalarma si Ogami nang marinig yun, at meron sana sasabihin si Nekota sa kanya, kaso bago pa ito makapagsimula, sinabi niya rito na merong kahinahinala sa timing ng paglipat ng estudyanteng yun at sa vibe nun. Dagdag pa niya na hindi niya daw inaasahan na mangyayari talaga na para mapanalo ang kamay ni Noren, merong magpapadala ng fellow assassin niya. Ang pangalan ng assassin na yun ay Shinko Hazame, at sinabihan ng guro ang mga estudyante na bigyan ito ng mainit na pagtanggap. Tinawag naman ito na hati ni Baba, habang sinabi naman ni Takada na siguradong hindi ito isanan amang Juzo Ogami, at hindi pa daw dikit. Dagdag pa nga niya na madudurog daw si Ogami. Samantalang naman, sinabihan ng guro si Kohazame na ipakilala ang sarili nito sa kanila ng onti, at natulala naman si Kohazame nang marinig yon. Bigla siyang nagsimulang huminga ng malakas, na ipinagtaka ng mga kaklase niya, at tila tumakbo pa nga siya ng isang marathon sa paghinga niya, kaya clueless ang mga kaklase niya sa nangyayari. Maya-maya naman, nagawa niyang magsalita ng utal-utal at sabihan ng nice to meet you ang mga kaklase niya. Sa isip-isip naman ni Ogami, sinabi niya na tila nag-short circuit ang nervous system ni Kohazame. Kahit na hindi naman maayos ang pagpapakilala nito, pinalakpakan pa rin ito ng mga estudyante, at sinabihan ito ng guro na para sa ngayon daw, pwede daw siya umupo sa tabi ni Noren. Binati ni Noren si Kohazame at Win Elcombe sa klase nila habang ito ay umuupo, at bilang sagot, awkwardly siya nitong initian. Tapos, sumalampag si Kohazame sa mesa niya, at merong sinabi tungkol kay Noren.
Sobrang nakyutan siya rito at sinabi pa niya sa sarili niya na hindi lumalapit ang mga litrato sa pagbigay ng hustisya sa ganda ni Noren, pero no good daw yun dahil masyado siyang nerbiyuso para kausapin ito. Tinanong pa nga niya kung paano niya kakausapin ang isang napakagandang babae. Alam niyang kailangan niya yun gawin dahil yun ang trabaho niya. Dagdag pa ni Kohazame na may isang bagay lang na magpapakalma sa kanya para makausap si Noren. Tapos, inabutan niya ito ng isang note na ipinagtaka nito. Binuksan ito ni Noren upang basahin, at laking gulat niya sa nabasa niya. Nakasaad sa sulat ni Kohazame na mahal niya si Noren at gusto niya yun sabihin ng harap-harapan, kaya kitin daw siya nito sa courtyard matapos ang klase. Ayon naman kay Noren, yun daw ang pinaka-half-assed come-on na nakita niya, at 5 minuto pa lang ang nakakalipas nung nakilala niya si Kohazame. Maya-maya naman, pinalibutan ng mga babae si Kohazame, na pinagpapawisan pa rin at hindi alam ang sasabihin. Sa oras na yun, pinagmamasdan nito ni Ogami na nakangiti, at sinasabihan siya ni Nekota na kahit na ang pangit daw ng pagpapakilala ni Kohazame, pinagbigyan daw ito ng mga babae dahil sa pagiging hot nito. Tapos, dama ko ang eksena sa courtyard kung nasaan si Ogami at Noren. Tinanong ni Ogami kung sinubukan ba talaga ni Kohazame na kausapin si Noren gamit ang isang note, at gusto ba daw ni Noren na samahan niya ito doon. Sagot naman ng tagapagmana ng Mitsuoka Pharmaceuticals na oo daw sana, at yun daw ang punto ng pagpapanggap nila. Sa oras naman na yun, bigla na lang nagsalita si Kohazame mula sa likod ni Noren, at sinabi niya na alam niyang may boyfriend ito, pero ang awkward naman daw na sinama pa ito ni Noren sa rendezvous nila. Nagtaka naman si Noren nang marinig yun, at na-recognize niya ang boses ni Kohazame pero napansin niya na iba ang vibe nito. Ika pa niya na baka hindi naman, pero nung nilinggan niya ito, laking gulat niya nang makita niya na merong itong subo-subo na pacifier, na tinanong niya kung ano yun. Tinanong naman ni Kohazame kung ang ikinagulat ba ni Noren ay ang pacifier niya, at sagot nito na ano pa daw ba. Humingi naman ng tawad ang bagong assassin na ginulat niya ng ganun si Noren, at sinabi niya na sa totoo lang, meron siyang seryosong anxiety disorder. Ang pagbalik daw sa pagiging sanggol ay nakakatulong sa kanya na kumalma, ang dahilan ng paggamit niya ng pacifier. Tinanong naman ni Noren kung paano yun nasasabi ni Kohazame na may diretsyo na mukha. Para kay Ogami naman, ikanya na madami na daw siyang nakitang kakaiba sa linya ng trabaho niya, pero kakaiba talaga daw si Kohazame, habang ayon naman kay Nekota ang extreme daw nito. Sinabi naman ni Kohazame na gusto niya daw pag-usapan ang binanggit niya sa note niya, pero pinigil siya ni Noren na sinabing karelasyon na niya si Ogami, kaya naman daw, hindi nila yun pwedeng pag-usapan. Giit naman ni Kohazame na alam niya yun, at gusto pa rin daw niya ipahiwatig ang nararamdaman niya para kay Noren, na tinawag niyang love at first sight. Mahal niya daw si Noren, at alam niyang may boyfriend na ito, kaso hinihiling pa rin niya ang tsansa na patunayan ang sarili niya rito. Sa gitna ng confession ni Kohazame, nagulat naman si Ogami dahil nanigas lang daw siya ng 1 segundo at nakalusot na sa kanya ang kalaban niya, samantalang tinatanong naman ni Noren sa isip-isip niya kung gaano ka self-absorbed si Kohazame. Gayunpaman, sa mas malapit na inspection, nagagandahan siya sa mga mata nito, na nagpapatibok daw sa puso niya sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi lang daw perpekto ang bawat feature ng mukha nito, pero may ibang bagay na seductive na nagpapa-inlove sa kanya, kaso naaalala niya, na sumusubo ng pacifier si Kohazame, at mas madami pa daw siya pwedeng sabihin. Tapos, sinabihan niya ito na makinig, kaya naalerto si Kohazame. Minura ito ni Noren at ang canned pick-up lines nito, at tinawag niya itong jerk face habang binibigyan ng malakasang jab sa mukha. Hindi yun inaasahan mangyari ni Kohazame at pati na rin ni Ogami. Dagdag pa nga ni Noren na una daw, hindi daw siya mahal ni Kohazame tulad ng sinasabi nito. Baka totoo nga daw ang love at first sight at merong nadadala rito, pero halata naman daw na hindi yun ang nagmamotivate kay Kohazame at wala itong ideya kung gaano niya yun ikinakainis. Ayaw niya daw yun ginagawa, pero kapag ipinahihiwatig ng mga tao sa kanya ang tunay nilang pakiramdam, sinusubukan niya silang i-let down gently. Gayunpaman, kapag meron daw ng kukumpisal ng pagmamahal ng walang regard para sa nararamdaman ng iba, nasusuntok daw ito, kaya sinuntok niya si Kohazame. Wala siyang nasagot sa sinabi ni Noren, at hindi siya makapaniwala na sobrang direkta nito at sobrang lakas. Doon na niya naisip na baka mahal niya nga talaga ito,
At kung magagawa niya lang daw na magpapet sa ulo kay Noren kahit isang beses, mamamatay na daw siya. Tapos, tumawa siya ng malakas, at sinabing tunay siyang humihingi ng tawad. 100% daw na tama si Noren sa sinabi nito, pero mahal niya daw talaga ito at sa pagkakataon na yon, totoo na siya. Kung alam daw ni Noren na nagsisinungaling siya kanina, alam daw nito na nagsasabi na siya ng totoo. Hindi naman alam ni Noren kung anong sasabihin, habang nilaipat ni Kohazame ang atensyon niya kay Ogami, na mukhang alam na kung anong mangyayari. Bigla na lang siyang binanata ng roundhouse kick ni Kohazame, na nagawa niya namang maiwasan, at ikinagulat yon ni Noren. Doon na nagalit si Ogami, at tinanong niya kung anong ginawa ni Kohazame. Kaso, wala na ito sa harap niya, na nalikuran na siya, kaya natanong niya kung paano nito yon nagawa. Tinanong naman siya nito kung parehas ba daw silang assassins kaya nagulat siya. Ika pa nga ni Kohazame na hindi niya daw inasahan na gag-ana ang abrupt confession of love niya, at ang plano daw ay gumawa ng impression at magdahan-dahan mula doon, pero nagbago na daw ang isip niya. Hinahamon niya daw si Ogami sa isang duelo para sa kamay ni Noren. Nagtaka naman si Ogami na sa isang duelo siya hinamon ni Kohazame at napatanong pa nga siya kung anong taon na ba. Tinuro naman ni Kohazame ang fountain pen na kay Ogami, at sinabi niya na ang pen na yon ay patunay na si Ogami ay nakatakdang pakasalan si Noren. Ang lalaking may hawak lang daw sa pen na yon ay may obligasyon na itayon sa kahit na ano at lahat ng challenges sa engagement kay Noren, at ang buong guidelines daw nun ay na-post na daw online. Agad naman na chinek ni Noren ang phone niya, at tinanong niya kung anong tinutukoy ni Kohazame at kung kailan daw yun na-post. Samantalang naman, tinanong ni Nekota si Ogami na kung natalo ba ito, ang panalo ay automatic na magiging boyfriend ni Noren. Ika naman ni Ogami na kung kailan daw inisip niya na hindi na mas lalala ang sitwasyon, mas naging malala pa daw yun. Tapos, tinanong niya si Kohazame kung ang bagong plano ba nito ay kunin agad si Noren mula sa kanya, at sagot nito na tama yun. Napabuntong hininga na lang siya dahil doon, at hiniling naman ni Kohazame na ibigay na lang daw niya rito si Noren. Sinabi naman ni Ogami na wala siyang pake sa pagduelo, pero hindi niya daw ibibigay kay Kohazame si Noren dahil masyado daw itong baliw. Matapos yun, makikita na magkakasama sa silid-aralan sina Takada, Baba, Noren, Ogami, at Ryo. Tinatawanan ni Takada si Ogami at sinabi niya na brutal ang pagdadaanan nito, kaya sinabihan siya ni Ogami na hindi yun katawa-tawa, habang tila naiinis naman si Noren. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa post ng Mitsuoka Pharmaceuticals tungkol sa pen na binigay ng tatay ni Noren kay Ogami. Ayon sa post, kung sino daw ang may hawak sa pen na yun ay ang official boyfriend ni Noren, at ang boyfriend ay kailangan tanggapin ang challenges ng ibang mga manliligaw. Ang lalaking may hawak daw sa pen sa huli ay ang magiging fiancé ni Noren. Tinanong naman ni Baba kung okay ba si Noren, na tinanong kung paano naman siya magiging okay. Nakakadiri daw na may isang tournament na siya ang ginawang premyo, at nasusuka daw siya dahil doon. Dagdag pa nga niya na kahit daw si Ogami ay nagpapanggap lang bilang boyfriend niya para sa kanyang kapakanan lamang, at ayaw niya naman daw magkaroon ng jowa. Tila naawa si Ryo para kay Ogami nang marinig yun, na sinabing okay lang daw yun. Nasimulan na daw niya kaya tatapusin na rin niya, at hindi daw siya matatalo kahit anuman ang challenge. Matapos yun, nagsimula na ang challenge ni Ogami mula kay Kohazame para kay Noren. Tinanong ng isang estudyante kung yun ba ang challenge na na-post online, at tinanong naman ng isa pa kung gagawin ba talaga yun ni Ogami. Ika naman ni Kohazame, ang duelo nila ay magtatagal ng 1 oras, at sa duelo na yun, susubukan niya yun pasubuin si Ogami ng pacifier. Kung mapipigilan daw yun ni Ogami na masubo, panalo siya. Tawang-tawa naman si Takada at Baba sa challenge na yun, habang hindi maintindihan ni Ryo kung bakit ganun ang challenge, at si Noren naman ay tahimik lang. Tinanong naman ni Ogami ang sarili niya kung anong klaseng duelo daw yun, at merong mga estudyante naman na nagsasabi na walang sense daw ang hamon at challenge ni Kohazame. Ika pa nga ng isang estudyante na hindi siya makaget over sa fact na lagi daw may subo-subong pacifier si Kohazame. Samantalang naman, nilapitan ni Kohazame si Noren upang sabihin rito na tunay niya itong mahal. Kung nanalo daw siya sa challenge na yun, nakikiusap siya na i-comfort daw siya ni Noren habang humihiga siya sa binti nito, pero ika ni Noren na hindi daw yun mangyayari.
Balik naman sa challenge ng dalawa, nakaset up ang isang hourglass at ang special pen sa isang mesa. Sinabi ni Kohazame na magsisimula na ang challenge maya-maya, at kapag nahulog daw ang huling grain of sand mula sa hourglass, nakalampas na daw ang 1 oras. Ika naman ni Ogami na gawin daw ni Kohazame ang gusto nito, at tapusin na daw nila ang laban. Kaya naman, binaliktad na si Kohazame ang hourglass habang sinasabi na magsimula na sila. Agad niyang sinugod si Ogami, at sinubukan agad isubo rito ang pacifier. Ikinagulat yun ng legendary hitman, habang nag-alala naman para sa kanya si Nekota. Sinabi naman ni Ogami sa sarili niya na inaasahan na niya yun, pero muntikan pa rin siya matamaan, at bukod daw sa personalidad ni Kohazame, meron daw itong incredible skills. Habang naglalaban na ang dalawa, napapabilib naman ang ibang mga estudyante sa kanila. Meron pa nga nagsabi na hindi niya naiintindihan ang tungkol sa pacifier, pero kakaiba daw kumilos ang dalawa. Sa oras naman na yun, tumakbo si Ogami papunta sa isang pinto, habang tinatanong siya ni Nekota kung hindi ba daw masama ang nangyayari. Kapag gusto daw ni Ogami na ipagpatuloy ang mission nito, kailangan nitong labanan si Kohazame habang tinatago ang tunay niyang identity mula sa buong paaralan. Nagtaka naman si Ogami nang marinig yun, at sinabi niya na hindi niya i-expose kung sino talaga siya. Magagawa niya daw mag-manage, at kailangan niya lang daw tumakbo ng 1 oras. Pagmumukain niya daw na tumatakbo siya sa takot at yun daw ang magtatago ng sikreto niya. Napabilib naman si Nekota doon, at ika niya na in a way, sobrang pro daw ng boss niya. Samantalang naman, nanlaki ang mga mata ni Ogami nang marinig ang mga yapak ni Kohazame na tumatalon-talon na sa likod niya. Sinubukan siya nitong banatan ng flying kick mula sa likod, pero nagawa niyang dumapa para makaiwas, na nagpabilib sa ilang mga estudyante. Nung lumingon naman si Ogami kay Kohazame, nakita niya na akmang sisipakan na siya nito, kaya muli na siyang tumakbo para makatakas. Pinaulanan ni Kohazame ng mga atake si Ogami, pero ni isa ay tumatama. Napabilib naman ang mga estudyanteng nanunood, at may nagtanong pa nga kung umiiwas ba si Ogami o siniswerte lamang. Sa isip-isip naman ni Ogami, sinabi niya na kahit sa dating katawan niya, matagal na mula nung makalaban siya ng ganun kagaling na kalaban. Sobrang lakas daw ni Kohazame at yun ang rason kung bakit hindi niya mapigilan na isipin, na insane na ginawa nito tungkol sa pacifier ang challenge, na sinabi niya rito. Ika naman ni Kohazame na matapos daw siyang sapakin ni Noren, tinanong niya ang sarili niya kung anong pinagkaiba nila ni Ogami. Doon na daw niya napagtanto, na yun ay ang pinagkakaiba ng pagiging isang sanggol o hindi. Tinanong naman ni Ogami kung anong ibig sabihin nun. Sagot ni Kohazame na kapag nasubo na ni Ogami ang pacifier, maiintindihan nito kung gaano yun kasarap. Tapos daw parehas silang magiging sanggol, pero siya daw ang mas lalamang na hindi tinanggap ni Ogami. Sinabi naman ni Kohazame na ang pinaka nagmamatter daw ay tunay niya daw na mahal si Noren, at tinanong niya si Ogami kung kaya ba makipagkumpetensya ng feelings nito sa kanya. Habang sinasabi yun, gumamit siya ng isang gymnastics vault move upang subukang sipain sa mukha si Ogami, na nagawa na namang makaiwas. Sa loob-loob naman ni Ogami, tinanggap niya ng pagdating sa feeling para kay Noren, wala daw siya nun. Kahit kaunti daw wala, at masyado na daw siyang matanda para doon. Nadamay lang daw siya sa nonsense na yun at masyado daw siyang stubborn na hindi yun makita. Dahil sa pagkasabi niya nun, tinanong niya ang sarili niya kung dapat ba wala siyang pake kahit na siya ay matalo. Kaso naisip niya ang sariling anak niya, at pumasok pa nga sa isip niya ang memorya niya rito na tinatawag siya habang nakasuot ng school uniform. Doon na niya nasagot ang sariling tanong niya, at sinabing may pake siya kung matalo siya. Sa tagal ng habulan ng dalawa, paunti ng paunti ang natitirang sand sa hourglass, at ika ng isang estudyante na mukhang 5 minuto na lang daw ang natitira. Meron naman nag-cheer para kay Ogami, at may nagsabi pa nga rito na pagpatuloy lang daw ang pag-iwas sa mga atake ni Kohazame. Mula naman sa taas, nakita ng grupo ni Noren ang dalawa na naghahabulan, at mukhang kinakabahan naman si Noren. Kasabay nun, binatuhan ni Kohazame ng pacifier si Ogami, na naiwasan yun at nagtaka. Nabanggit yun ni Baba, at tinanong niya kung yun na ba ang katapusan ng laban. Ika naman ni Kohazame, yun na nga daw ang katapusan gayunpaman, hindi niya daw sinabi na isa lang ang pacifier. Habang sinasabi yun, meron siyang hinayla na tila string,
at merong sandamakmak na pacifier na lumipad papunta kay Ogami. Sinabi naman ni Takada na isang trap daw pala yun, at sobrang dami daw nun. Samantalang naman, tumalon si Ogami paatras para maiwasan ang maraming pacifier, kaso may ikinagulat siya. Bigla kasing meron meteor hammers na pumilibot sa kamay niya na nagtali nito sa likod niya. Ipinagtaka niya kung paano yun nangyari, at napagtanto niya na sinadya ni Kohazame na iwanan siya ng rear path para makatakas, at mula sa unang pacifier na binato nito, doon lumabas ang meteor hammers. Bukod naman sa traps na yun, meron pang isang trap si Kohazame na hinanda para kay Ogami. Yun ay isang rake na may pacifier sa dulo, at ika ng isang estudyante na kapag natapakan yun ni Ogami, tatayo ang rake na parabang siso at masusubaw niya ang pacifier. Hindi daw yun ma-blow-block ni Ogami at masusubaw niya daw yun. Yun na nga mismo ang nangyari, pero biglang tumigil ang pacifier sa harap ng bibig ni Ogami, na laking ikinagulat ni Kohazame. Ganun din ang ibang mga estudyante, at ipinakita naman na meron palang isang string na pumihil doon. Tumawa naman si Ogami, dahil niligtas siya nun mula sa pagkatalo, at makikita na ang string ay nakakonekte sa chisels na nakabaon sa mga puno na nasa magkabilang sides ni Ogami. Doon na napagtanto ni Kohazame na kumuha si Ogami ng chisels mula sa art room, at binato nito ang mga yun bago ito makatapak sa rake. Sa oras naman na yun, naubos na ang oras, at hindi makapaniwala ang mga estudyante na nagawa ni Ogami na manalo sa pagtakbo lang ng isang oras. Ganun na din si Kohazame na hindi matanggap na nabigo ang pagmamahal niya. Nag-sorry naman si Ogami at sinabi kay Kohazame na hindi niya alam kung makakakumpara yun sa pagmamahal nito. Pero napagtanto niya kanina na kapag tinitignan niya si Noren, nakikita niya ang anak niyang babae na si Kozoe. Kaya naman daw, meron daw siyang nararamdaman para kay Noren, pero sa ibang paraan lang daw. Baka daw sinusubukan niyang mag-atone para sa lahat ng hindi niya magawa para sa anak niya, pero ayaw niya daw malungkot si Kozoe. Hindi naman makapagsalita si Kohazame dahil sa lungkot, at napansin yun ni Noren. Sinabi niya na tulad ng kinakatakot niya, completely devastated ito, at cruel daw na pinaglaban ang dalawa ng ganun. Kinabukasan naman, araw na naman para sa Home Economics Club. Doon, pinakilala ng kapatid ni Ryo ang bagong miyembro nila na si Shin Kohazame. Laking gulat ni Noren at Ogami nang makita yon. Nilapitan naman ni Kohazame si Noren at sinabing hindi siya bibigay rito, pero sagot naman ni Noren na gusto niya daw na bumigay na si Kohazame. Dagdag pa niya, buti na lang daw hindi ito masyadong devastated matapos matalo. Sa sumunod na eksena, sinabi ng isang guro na meron silang midterm exam sa susunod na linggo, na nasa schedule na binigay niya sa simula ng taon kaya wala dapat magulat. Dahil doon, lahat ng club activities ay masususpende ng isang linggo simula sa araw na yon. Ang mga guro daw sa bawat subject ay ipapaliwanag kung anong i-cover ng mga tests nila, pero gugustuhin daw ng mga estudyante na i-review ng mabuti ang lahat ng natutunan nila sa terminong yun. Pagkatapos naman ng klase, sinabi ni Takada na hindi daw siya makapaniwala na mag-midterms na sila, at ayon naman kay Baba, na medyo nakakatakot daw yun dahil yun daw ang unang major test nila mula nung nagsimula ng middle school. Kinamusta naman ni Ryo kung anong pakiramdam ni Ogami, na mukhang tulala lang at wala sa isip. Tinanong siya ni Ryo kung anong kinalulungkot niya, at sagot niya rito na hindi siya malungkot at okay naman daw siya. Papatayin niya daw ang lahat ng tests, pero sinabi naman ni Ryo na hindi daw ganun ang tamang pagsabi ng phrase na yun. Gusto niya daw ang enthusiasm ni Ogami pero sa paraan nito ng pagsabi na papatayin niya ang mga tests, nagmumukha daw siyang isang hitman o kung anuman. Sinabihan naman ni Nekota si Ogami na wag i-blow ang cover nito sa ganong klaseng bagay, at subukan daw nito kumalma, na sumagot naman ng oo. Samantalang naman, nilapitan ni Kohazame si Noren, at sinabi rito na gawin daw nilang dalawa ang best nila, kaya tinanong ni Noren kung bakit siya nito nilapitan. Tapos, sinabi naman ni Ogami kay Ryo na hindi pa daw siya nakapag-midterm exam dati, at mukhang medyo on edge lang daw siya. Humingi siya ng guidance mula sa master niya, at ika naman ni Ryo na wala pa daw sa kanila ang nakapag-midterms. Tinanong pa nga niya kung bakit daw biglang nagsasalita si Ogami na para bang isang middle-aged man. Sinabi ni Ryo kay Ogami na lagi naman ito nagpapakahirap para mag-aral at i-review ang material, kaya hindi naman ito kailangan gumawa ng kahit na anong espesyal. Ipagpatuloy lang daw ni Ogami ang ginagawa nito.
Nagpasalamat naman si Ogami nang marinig yun, at sinabi pa niya na pagbubutihin niya daw upang maging worthy sa wisdom ni Ryo. Dahil doon, tinanong ni Takada kung anong klaseng creepy weirdness daw yun mula sa dalawa. Makalipas naman ng ilang araw, nagkita sina Noren, Takada, Baba sa locker area ng paaralan, at binati nila ang isa't isa. Nabulag si Baba at Takada sa glow ni Noren, at tinanong pa nga ni Takada kung anong nangyari daw. Sagot ni Noren na napagtanto niya na itinigil muna ng lahat ang mga social lives nila. Dahil daw obsessed ang lahat sa pag-aaral para sa midterms, walang lalaki ang sinubukan siyang landiin na ikinatuwa niya. Ika pa nga niya na nawala na daw ang lahat ng stress, kaya nakakatulog daw siya na parang sanggol sa gabi. Sana nga daw pwede magtagal buong taon ang midterms. Sinabi naman ni Takada na mahirap pala talaga ang pinagdadaanan ni Noren, at ayon naman kay Baba, sa totoo lang daw nag-aalala siya para rito. Sa oras naman na yun, bumangga si Takada kay Ogami, at agad siyang nag-sorry rito. Nagulat naman si Takada at Baba kay Ogami, na binabati sila ng magandang umaga, at tinanong nila ito kung anong nangyari sa mukha nito. Ika ni Takada na ang laki daw ng eye bags ni Ogami, at tinanong niya kung nakakatulog pa ba ito. Tinanong naman ni Noren si Ogami kung anong meron, habang sinabi naman ni Baba na magkaiba daw ang magjowa dahil ang isa ay glowing, na si Noren, at ang isa ay parang black hole, na si Ogami. Dagdag pa nga niya na mukhang opposites attract nga. Maya-maya naman, magkakasama kumain sina Ogami, Ryo, at Kohazame. Nabanggit ni Ryo ang eye bags ni Ogami, at sinabihan niya ito na kailangan nito matulog. Ika naman ni Ogami na naiintindihan niya yun, at alam niyang kailangan niya matulog para mag-function, pero sa paraan na yun daw, nararamdaman niya na para daw siyang isang boxer na naghahanda para sa malaking laban. Alam niyang importante ang magpahinga, pero ino-overwork pa rin niya ang kanyang sarili. Ayon naman kay Ryo, hindi niya naiintindihan ang analogy na yun, pero mukhang sobrang naghirap daw si Ogami para sa midterms. Matapos naman kumain ni Kohazame, pinunasan niya ang kanyang bibig, uminom ng tubig, at sinubo na muli ang pacifier niya. Tapos, hinawakan niya si Ogami sa balikat, at inalok ito ng isang pacifier. Inayawan naman yon ni Ogami, at tinanong niya kung bakit laging nandoon si Kohazame. Pagka-uwi naman ni Ogami, agad siyang nag-aral sa island table sa kusina, at sinabihan siya ni Nekota na masyado daw siya naghihirap para doon. Ika naman niya na manahimik na lang si Nekota at iwan siya nito pero salamat daw sa kape na binigay nito. Sinabi ni Nekota na sana pwede niya daw yun gawin, at ang weird daw na subukang pigilan ng isang tao mula sa pag-aaral. Napabuntong hininga na lang siya, at dagdag pa niya na meron siyang kailangan gawin sa gabing yon, kaya nagsuhestyon siya na kumain si Ogami ng hapunan sa lugar ni Mama. Sasabihin naman sana ni Ogami na pwede naman siyang bumili na lang, pero nakiusap si Nekota na kumain siya sa lugar ni Mama. Matapos yun, dumako naman tayo sa ramen shop kung saan nagtatrabaho si Noren. Doon, pinapauwi na si Noren ng tito niya, na ipinagtaka niya, pero giit ng tito niya na hindi ba daw may midterms pa siya na kailangan niyang pag-aralan. Sagot naman ni Noren sa tito niya na wag nang alalahanin yun dahil maigi naman siya nag-aaral buong taon, kaya handa na siya para doon. Gayunpaman, pinauwi pa rin siya ng tito niya dahil mukhang hindi naman na sila makakuha ng mga customer sa gabing yun. Nagpaalam naman si Noren bago tuluyang umuwi, at binati niya ng magandang gabi ang tito niya. Pag-alis naman niya, nagulat siya dahil nakita niya si Ogami na dumaan sa ramen shop. Tinanong niya kung si Ogami ba yun at kung saan ito pupunta. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sila sa isang red light district, at sinabi niya na mukhang hindi yun magandang parte ng bayan. Doon nakinita ni Ogami si Mama, na tinawag siyang Little Juzo at tuwang-tuwa siya makita. Ika pa nga ni Mama na ang cute daw ni Ogami, at tinanong niya ito kung nandito ba siya para uminom. Habang papasok sa lugar ni Mama na tinatawag na Jab-Ami, sinabi ni Ogami na sinabi na daw niya kay Mama na hindi na siya umiinom, pero kakain daw siya. Sagot naman ni Mama na sige lang daw, habang nagulat naman si Noren nang makita ang pangyayaring yun. Tinanong pa nga niya ang sarili niya kung anong nangyayari. Sa loob naman, binanggit ni Mama na sinasabi niya daw sa lahat na si Ogami ang pamangkin niya, at hindi daw siya makapaniwala nung una itong dumating doon na maliit at cute. Sa isang maikling flashback naman, ipinakita na si Nekota pala ang nagpakilala ng transformed Ogami kay Mama, at sinabi niya na hindi daw siya makaget over sa panahon na yon. Ika naman ni Ogami na alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Mama,
At lagi daw itong nandoon para sa kanya kung kailangan at na-appreciate niya yun. Sagot ni Mama na syempre naman. Dahil daw sobrang liit ni Ogami, mas gusto niya itong protektahan. Sa oras naman na yun, dumating ang isang babae, at yun pala ay si Eri na sinabing pagod na siya. Agad niya rin kwento kay Mama na meron silang new hire na nagkalat ng malala sa trabaho. Nagulat si Ogami nang makita si Eri doon, at tinanong niya itong kung anong ginagawa nito doon. Kasabay nun, binati naman ni Mama si Eri at sinabing maganda raw na makita ito, at tinanong pa nga niya kung ihahanda niya ang usual nito. Yes please, sagot ni Eri, at napagtanto naman ni Ogami na si Nekota ang nag-set up nun, na sinabihan niya sa isip-isip niya na wag na lang makialam. Maya-maya naman, hinainan ni Mama ang dating mag-asawa ng mga inumin, at nagkwentuhan na ang dalawa. Tawang-tawa si Eri nang malaman ang rason kung bakit sobrang laki ng eyebags ni Ogami, na sinabihan siyang manahimik. Tinanong pa nga niya kung anong ginagawa ni Eri doon, at paano naman daw si Kozoe. Sagot ni Eri na mag-relax lang daw si Ogami, at okay lang naman daw si Kozoe. Dagdag pa ni Eri na hindi naman siya nandoon palagi at kapag nandoon nga siya, hindi naman niya nilalasing ang sarili niya. Magiging okay lang naman daw si Kozoe kahit na uminom siya ng isang drink paminsan-minsan pa uwi mula sa trabaho, at sobrang responsible naman daw ng anak nila. Sumang-ayon naman doon si Ogami. Nagkaroon naman ng maikling katahimikan, bago sabihin ni Eri na hindi daw si Ogami ang responsible one. Sinabihan pa nga niya ang dating asawa nito na ibagsak na ang test nito, dahil hindi naman daw yun nagmamatter. Ika naman ni Ogami na hindi naman daw siya naghahanap ng pag-comfort mula kay Eri, pero ang harsh naman daw ng sinabi nito. Ayon naman kay Eri, hindi naman yun ang ibig sabihin niya. Giit niya, hindi naman daw talaga gusto ni Ogami ang trabaho nito, kaya nagagawa nitong mabalanse yun. Gayunpaman, hindi ba daw gusto ni Ogami sa pag-aaral at masyadong na-addict doon, kaya nagtaka si Ogami kung ano ibig sabihin nun. Dagdag pa ni Eri na dati daw sa dating katawan ni Ogami, tuwing magtratrabaho ito, ang pagkumpleto ng mission ay ang lahat para rito. After all naman, hindi siya nagkaroon ng kalayaan para mabigo doon. Dati pa nga daw nung umiinom sila doon sa bar ni Mama, lagi daw tinatatagan ni Ogami ang sarili nito para sa trabaho, pero hindi na daw yun kailangan gawin sa pag-aaral. Okay lang daw para sa isang middle schooler na mabigo sa mga bagay at hindi lang daw sa pag-aaral. Kaya naman daw, mabigo na daw si Ogami sa iba't ibang mga bagay na hindi niya gustong mabigo gawin dati. Sinabi rin ni Eri na putting aside daw ang eyebag sa ilalim ng mga mata ni Ogami, mukhang mas masaya daw ito simula nung pumasok siya ng middle school, at makikita sa ngiti ni Mama na sang-ayon siya doon. Nang matapos ang usapan nila, nagpaalam at nagpasalamat na si Eri kay Mama. Ika naman ni Mama na bumalik daw ulit si Eri, at inutusan niya si Ogami na samahan si Eri upang hindi ito mawala. Pumayag naman si Ogami na gawin yun, at mula sa di kalayuan, nakita ni Noren ang pag-alis nila. Gulat na gulat siya, dahil pumasok daw si Ogami ng bar kasama ang isang lalaking nakadress at aalis kasama ang isang babae na nakadress. Pinag-iisipan na niya ng masama ang peking boyfriend niya, at tinanong niya sino ba ito. Sa sumunod na eksena naman, nagsimula na ang unang araw ng midterms, kung saan meron silang exam sa social studies at mathematics. Sinabi ni Ogami na sa huli daw, hindi naman daw siyang eksaktong bumagsak sa mga tests, pero dahil daw sa kakulangan sa pagtulog, nakalimutan niya ang ilang mga bagay at nagkamali. Halo daw yun ng kaunting tagumpay para i-celebrate at ng ilang mga regrets na kailangan pag-isipan. Gayunpaman, meron pa naman daw sa susunod, at malalaman natin na si Kohazame ay bumagsak, si Takada at Baba ay okay lang ang ginawa, at si Ryo naman ay maganda ang naging grado. Samantalang naman, si Ogami ay nakakuha ng mga grado na inaasahan niya. Matututo daw siya doon at papatayin sa finals, so to speak daw. Pagdating naman kay Noren, sinasabi niya sa sarili niya na kapag iniisip niya daw, hindi naman daw normal si Ogami mula sa simula pa lamang. Hindi naman daw ito weird sa masamang paraan, at naaalala niya lang daw ang tito at tatay niya rito para sa edad nito. Doon na niya question kung isa ba talagang middle schooler si Ogami. Sa sumunod na eksena, may isang lalaki na nagbabato ng baseball, at dahil sa sobrang lakas ng bato niya, nawala sa balanse ang tagasalo niya. Tapos nilapitan niya ito at sinabing na-appreciate niya ang pagtulong nito sa kanya na mag-ensayo.
Tinanong naman ng taga-salo kung isa lang ba talagang middle schooler ang lalaking ito. Dagdag pa niya na parte siya ng team sa universidad niya at halos masalo niya lang ang bato ng middle schooler, at mas lamang pa daw ito sa kahit na anong high schooler. Ika pa nga ng university student na inisip niya na isang biro lang nung una niyang narinig ang term na unicorn, pero ngayon daw, hindi daw siya natatawa. Parang isang superhuman daw ang middle schooler na tinulungan niya, kaya walang duda na tinatawag itong isang mythical beast. Matapos naman yun, dumako naman tayo sa Home Economics Club. Doon, tinuturuan ng kapatid ni Rio ang mga miyembro kung paano manahi. Ika niya, kailangan daw padaanin ang sinulid sa gitna ng butones at ng pabrika ng 3 o 4 na beses tulad ng ginawa niya. Pinaalalahanan niya ang mga members niya na iligay ang mga thumbs nila sa gitna ng butones at pabrika para gumawa ng kaunting espasyo. Tapos daw, papaikutin ang thread sa espasyo na yun ng kaunting beses na mas magpapatibay sa shank. Sumunod doon, gagawa daw ng loop at papadaanin doon ang sinulid, at magtatapos gamit ang isang French knot. Ganoon daw magtahi ng isang butones sa damit, at ganun lang daw yun kasimple. Ang specific members na tinuturuan ng kapatid ni Rio ay sina Kohazame at Ogami, na sinabing ganun pala magtahi ng butones. Ika naman ng kapatid ni Rio na kapag nasanay na doon, aabutin na lang ng 10 minuto na lang para magawa yon, kaya makakatipid daw sila ng oras kung maayos nila ang damit nila. Gayunpaman, mas mabuti daw na dalhin ang mas mamahaling damit sa mga mananahi. Dagdag pa ng kapatid ni Rio na tingin niya daw na mas maa-appreciate nila ang mga damit nila kapag naayos nila yon, kahit na pagpalit lang ng butones, at ika ni Ogami na gets niya yon. Parang pagbandaw yun sa mga motorsiklo o kotse na inaayos. Sagot naman ng kapatid ni Rio na parang ganun na nga, pero hindi talaga yun ang go-to metaphor para sa karamihan sa mga first year sa junior high. Tapos, umalis na siya habang sinasabihan si Kohazame at Ogami na subukang manahi ng butones, at kung nahirapan daw sila, tawagin lang daw nila siya. Pag-alis ng kapatid ni Rio, sinabi ni Kohazame na pwede din daw pala gamitin ang mga needles sa pagtahi, at nagtaka naman si Ogami. Pinaliwanag ni Kohazame na iniisip niya daw na ang mga needles ay ginagamit lang pang poison ng mga tao, at may sasabihin sana si Ogami tungkol doon, pero sinabi na lang niya na gets niya daw yun at yun din daw ang naisip niya. Mukhang nagkakasundo silang dalawa bilang hitmen na divorced mula sa tunay na problema sa mundo. Matapos yun, sinubukan na ni Ogami na magtahi ng butones, pero laking gulat niya dahil mali ang kinalabasan niya sa ginawa niya. At ikapanga niya na pinagmukha yun madali ng kapatid ni Rio na tinawag niyang capo, isang Italianong salita na ginagamit ng mafia bilang pantawag sa boss nila. Sa oras na yun, tinawanan siya ni Noren, na tinanong kung anong ginawa niya at kung paano siya nagkamali ng ganun kalala. Dagdag pa naman ni Noren na ganun din daw siya, at naalala niya daw ang isang bagay tungkol sa sarili niya, na hindi siya magaling manahi. Hihingi na lang daw siya ng tulong mula sa upperclassmen, at ika naman ni Ogami na siya rin daw. Nagpatulong na si Noren sa mga upperclassmen na babae, habang si Ogami naman ay nagpatulong sa lalaki. Kinahapunan naman, umuwi na si Noren at Ogami, at habang papauwi na sila, nakilala ni Noren ang isang taong nagdidilig ng mga halaman. Ang pangalan ng taong yun ay si Kito, at tinanong ito ni Noren kung anong ginagawa pa nito doon. Nagtaka naman si Kito nang marinig na may nagtanong sa kanya, at nakilala niya sila bilang ang 2 first years na pinag-uusapan ng lahat. Sinabi niya sa kanila na nakalimutan niyang diligan ang mga sunflowers at kapag natapos na siya, uuwi na rin siya. Dagdag pa niya na plinanta niya ng maaga ang mga seeds kaya umaasa siyang magbubloom sila bago ang summer break. Ika naman ni Noren na ang ganda naman daw noon. Maya-maya naman, habang naglalakad, tinanong ni Ogami si Noren kung meron bang nangyayari rito. Nagtaka si Noren kung anong ibig sabihin ni Ogami, na sinabing mukhang nasa napakamagandang mood lang daw kasi ito. Ika naman ni Noren na wala naman nangyari, at iniisip niya lang daw kung gaano niya na-enjoy ang Home Economics Club. Tulad na lang daw ng kagustuhan ni Kito sa mga halaman, kung gaano kagusto ng club president nila magluto, ang kagustuhan ni Yamaoka na mag-bake, at ang kagustuhan ni Tamada at Nishimura sa crafts. Sa club daw, gumagawa sila ng iba't ibang mga bagay ng magkakasama, pero iba-iba ang gusto ng lahat, na para bang merong silang sarili nilang mundo. Baka dahil daw meron ngang sariling mundo ang lahat, pero wala silang pake sa drama nilang dalawa ni Ogami, at yun daw ang dahilan kung bakit ang dali nila kausapin.
Ika pa ni Noren na tuwang-tuwa daw siya na sumali siya ng Home Economics Club, at ayon naman kay Ogami, gets niya daw yun, kaya tinanong siya ni Noren kung yun ba ang bagong catchphrase niya. Sa sumunod na eksena naman, meron ulit meeting ang Home Economics Club, at sinabi ng kapatid ni Rio na para sa araw daw na yun, gagawa daw sila ng rice balls para sa baseball team. Kailangan daw nila gumawa ng madami kaya magiging isang challenge daw yun, pero kapag mas marami silang magawa, mas marami ang mapapasaya nila sa pagluluto nila. Nang sabihin niya yun, ang lahat ay napatingin kay Noren, na nagtaka kung bakit sila tumitingin sa kanya. Tinanong niya kung anong meron, kaya sinabi ng isang babae na ang problema daw ay ang baseball field ng paaralan nila ay hindi lang ginagamit ng baseball club. Pinaparentahan din daw yun sa junior league teams, at ang isa daw sa mga manlalaro sa junior league team na gumagamit ng field sa araw na yun, ay isang unicorn, na nagbigay ng shock sa mukha nina Ogami at Noren. Ayon naman sa club president, ang kapatid ni Rio, babanggitin niya daw dapat yun, pero hindi siya sigurado kung anong gagawin niya tungkol doon. Hindi daw porket meron daw unicorn sa junior league team, liligawan na nito si Noren, at isang chismis lang daw yun. Possible daw na nag-aalala sila sa wala. Dagdag pa niya na ayaw niyang gawin mas awkward pa ang mga bagay, pero naiintindihan niya na mainit na usapan ang relasyon ni Noren Mitsuoka at Juzo Ogami. Kaya naman daw, kung concerned si Noren tungkol doon, hindi nito kailangan sumali sa araw na yun, at tinanong niya ito kung anong sagot nito. Napaisip tuloy si Noren ng malalim tungkol doon, pero sa gitna ng pag-iisip niya, sinabihan siya ni Ogami na naiintindihan nito ang nararamdaman niya, kaya gawin niya daw kung anong tingin niya ay tama. Matapos yun, pumunta na ang Home Economics Club sa baseball field upang bigyan ng rice balls ang mga manlalaro, na tinatawag na ng club president nila, at sumama na rin doon si Noren at Ogami. Nagpasalamat naman ang coach sa buong club, at sinabi na sila daw ang the best, habang tinatawag naman ng mga manlalaro ang ibang mga kakampi nila. Nagpasalamat na rin ang buong team sa Home Economics Club, at sumagot ng our pleasure ang isang miyembro ng club. Samantalang naman, tinawag ng isang manlalaro ang isa pang kakampi niya, na tinanong kung pumunta talaga ang Home Economics Club. Ika naman ni Kito na yun daw ang unicorn, kaya napatingin si Ogami. Sinabi niya sa sarili niya na alam daw niya ang vibe nun, at isang tingin pa lang, masasabi na daw niya na yun nga ang unicorn, at ang pangalan niya ay Tenma Tendo. Ika naman ni Nekota na sobrang laki daw ni Tenma, at tila hindi pa siya makapaniwala na nasa middle school pa lang ito, dahil halos 6 feet tall ito. Samantalang naman, natuwa si Tenma na merong rice balls at humingi siya ng tawad dahil late siya. Pinagkakakain niya ang mga rice balls at sinabi niya na kinailangan niya daw yun. Habang kumakain naman siya, meron siyang napansin, at yun ay ang magjowa, na sinabi niyang kakausapin niya. Tinanong niya sila kung sila ba si Noren at Juzo Ogami, ang pinag-uusapan daw ng buong paaralan. Nagulat naman si Noren sa laki ni Tenma, habang sinasabi ni Ogami sa sarili niya na kung totoo man ang mga chismis tungkol sa pag-target ni Tenma kay Noren, hindi naman siguro nito babanggitin yun sa unang pagkikita nila. Gayunpaman, hinamon agad siya ni Tenma sa isang challenge, at ikanito na kung siya daw ang mananalo, siya daw ang magiging boyfriend ni Noren. Laking gulat ni Noren ang marinig yun, habang sinabi naman ni Ogami kay Tenma na totoo nga ang mga chismis tungkol rito, at biglaan naman daw ang paghamon nito. Napa-facepalm na lang ang kapatid ni Rio dahil doon, habang sinabihan naman si Tenma Tendo ng isang kakampi nito na back off, kaso giit ni Tenma na okay lang daw sila. Nag-uusap lang naman daw sila habang kumakain. Sa oras na yun, sinabi naman ni Noren kay Tenma na hindi nito pwedeng i-challenge si Ogami ng biglaan, at hindi naman niya siya kilala. Sagot naman ni Tenma na tama si Noren, at sa totoo lang daw, hindi naman daw niya ito gusto, no offense daw. Na-stun si Noren nang marinig yun, habang sinasabi ni Tenma kay Ogami na hindi niya ito hinahamon dahil gusto niya jowain si Noren. Ang gusto niya daw ay durugin si Juzo Ogami, na tinawag niyang isang hideous little eyesore. Hindi na intindihan ni Ogami kung bakit yun gusto gawin ni Tenma, na sinabing na sa paraan na nakikita niya ang mga bagay, walang bagay sa mundong yun na mas nag-e-inspire sa mga tao sa paraan na ginawa ng sports. Kaya naman daw siya daw ang dapat nasa spotlight. Dagdag pa nga niya na sa totoo lang, lahat daw ng mga mata ay dapat nasa kanya, at siya daw ang magiging pinakamagaling na atleta sa buong kasaysayan ng mga tao. Isang lehitimong triple threat na magdo-dominate ng mahabang panahon.
Dahil doon, tinanong siya ni Ogami kung sinasabi ba niya na kaya niyang mag-pitch at mag-bat ng magaling bilang triple threat. Yun na ba daw yun, at merong pangatlo pa daw ba? Sa oras naman na yun, sinabi ni Nekota kay Ogami na nilook up niya si Tenma Tendo, at hindi daw yun ang ibig sabihin nito. In fact pa nga, lihayti mo daw si Tenma, at hindi ito nagbibiro, kaya nagtaka si Ogami kung anong ibig sabihin nun. Kasabay nun naman, sinasabi ni Tenma na hindi siya triple threat bilang baseball player, kundi isang triple threat bilang atleta. Sasabihin pa nga niya, kung anong ibig sabihin nun, pero si Nekota na ang nagpaliwanag kay Ogami. Ayon sa nasiyasat ni Nekota online, naglalaro daw si Tenma ng Junior League Baseball, Youth Soccer, at Youth Basketball, at siya daw ang pinakamagaling sa tatlong teams na yon. Bukod pa doon, ang lahat ng teams na nilalaroan niya ay nanalo ng national championship bawat taon na naglaro siya. Isa talaga siyang unicorn, isang tao na nagpoposes ng extraordinary physical talents. Pagbalik naman ng eksena kay Tenma, sinabi niya na i-dominate daw niya ang Major League Baseball, ang NBA, at ang Premier League Soccer. Nagulat si Noren nang marinig yun, at ganun na rin ang mga kasamahan niya sa Home Economics Club. Meron pa nga nagtanong kung paano yun possible, na sinagot ng isa na hindi niya alam, habang may nagbanggit naman na mukhang minsan daw sa Amerika, merong multi-sport athletes. Ika naman ni Ogami, gets na niya na si Tenma daw ay isang atleta na kailangan maging sentro ng atensyon, at nababaliw daw ito na siya ang pinag-uusapan ng mga tao imbis na ito. Nagtaka naman si Tenma, at winika niya na hindi naman niya sinabi na nababaliw siya dahil doon, kaya nagtaka si Ogami. Dagdag pa ni Tenma na siguro napipikon siya dahil doon, pero isang nobody lang naman daw si Ogami mula sa Home Economics Club. Ano naman daw ang pake niya sa isang NPC mula sa Total Goof-Off Club na walang may pake? Nainis ang mga miyembro ng Home Economics Club dahil doon, at ika pa ni Tenma na parang sa isang crane fly daw, nahahampasin niya kung lumapit sa kanya, pero hindi naman siya lalayo ng landas niya para gawin yun. Parang ganun daw si Ogami, na sobrang insignificant na hindi niya ito iisipin, pero kung nasa harap niya ito, nababother siya. Tila ikinainis naman yun ni Ogami, habang tinatanong si Tenma ng mga kakampi niya kung bakit siya nagiging bastos. Ika naman ni Tenma, na-appreciate niya daw ang rice balls dahil nakatipid siya, kaya may nagsabi sa kanya na tumigil na lang sa pananalita. Tapos, tinanggap naman ni Ogami ang challenge ni Tenma, na ikinagulat ni Noren, at sinabing mukhang halos wala naman pake si Tenma kahit ano ang mangyari kaya bakit hindi na lang magsabi ng hindi si Ogami. Sagot naman ni Ogami, pwede nga daw, pero pika na daw siya. Pwede daw sabihin ni Tenma ang kahit na anong gusto nito sa kanya, pero trinashtalk daw nito ang Keipo at ang buong club nila. Nakuha ni Ogami ang atensyon ni Tenma sa pagsabi nun, at dagdag pa niya na wala siyang pake kung superstar si Tenma o triple threat man, pero wala daw iinsulto sa Home Economics Club. Nagulat naman siya nang malaman na isang futsal match pala ang hamon sa kanya ni Tenma, na sinabing gaganapin yun isang linggo mula sa araw na yun, dahil meron pa daw siyang training schedule na kailangan panatiliin. Dagdag pa ni Tenma na pwede daw magdala si Ogami ng kahit na ilang manlalaro na gusto nito, at para sa kanya naman, mag-aaya lang siya ng isa kaya 2 tao lang ang magiging parte ng team niya. Tila ikinainis naman yun ni Ogami, na sinabing hindi niya kailangan ng handicap, habang sinabihan naman ito ni Nekota na tanggapin na ang handicap na yun, dahil isang sports duel ang paglalabanan nila. Tumawa naman si Tenma sa pagtanggi ni Ogami sa handicap, at ikanya na kung gusto nito ng pantay na teams, sige lang daw, kaso hindi daw yun magiging laban. Samantalang naman, humihingi naman ng tawad ang coach sa buong Home Economics Club para sa inasal ni Tenma, at napauaw na lang ang club president. Tinanong naman ni Kito kung nakakakuha ba ng madaming special treatment si Tenma, at sagot ng isang kakampi nito na oo daw. Ika pa niya na sigurado siya na ganun din daw si Tenma sa ibang teams nito, at kailangan daw nito hatiin ang oras nito sa 3 magkakaibang teams, kaya hindi nila siya nakakasama ng matagal. Gayunpaman, hindi daw nila makausap si Tenma tungkol sa ibang teams nito, at medyo overwhelming daw ito. Kaya naman daw, humihingi sila ng tawad para sa asal nito, pero kung mabibigyan niya daw si Ogami ng abiso tungkol sa challenge na yun, wag na daw niya yun ituloy. Bilang kakampi daw, si Tenma ang greatest hero nila, pero bilang kalaban, wala nang mas malalang kaaway. Pagbalik naman sa silid-aralan ng Home Economics Club, sinabi ng kapatid ni Rio ng may gigil na itsura na wala siyang pake tungkol sa sitwasyon,
dahil ang kahit na anong scumbag na mag-mock sa club nila ay madudurog na parang bug. Sinabi naman ni Ogami na hayaan lang daw siya ng Keipo na i-handle ang sitwasyon kay Tenma, at papahilingin niya rito na sana ay patay na ito. Dahil doon, sinabihan ni Nekota si Ogami na hindi talaga ganun magsalita ang middle schoolers. Tinanong naman ng isang babae na kung hindi ba daw futsal ang laban, kaya sino naman daw ang aayain ni Ogami, dahil sila daw ay walang maitutulong. Samantalang naman, napansin ng isang babae si Nora na mukhang malungkot, kaya tinanong niya ito kung anong meron at kung anong nangyari. Malalaman naman natin na paulit-ulit sa isip ni Noren ang moment ng pagkumpronte niya kay Tenma, para lang sabihin ito sa kanya na hindi naman siya nito gusto. Sinabi niya na sobrang nakakahiya daw noon. Iniisip niya lang daw ang tungkol sa stupid ong date the winner system na inanunsyo ng kumpanya ng tatay niya, kaya sinabi niya daw na tigilan na ang paglaban para sa kanya. Kaso bigla daw sinabi ni Tenma na ayaw nito sa kanya, at ngayon daw na mukha siyang punong-puno na sa sarili niya. Hindi naman daw yun pinansin ng lahat, pero hindi niya yun makakalimutan ng ganun kadali. Sa oras na yun, nagbuluntaryo si Shin Kohazame na sumali kay Ogami sa futsal match laban kay Tenma. Sinabi niya na binanggit daw kasi ni Nora na wag na itong paglabanan, pero sagot daw ni Tenma na hindi naman daw niya ito gusto, kaya nagmukhang punong-puno daw sa sarili si Noren, at kailangan daw yun pagbayaran ni Tenma. Ayon naman kay Noren, nagiging self-conscious lang siya at kailangan niya lang daw ilabas ang memorya na yun mula sa isip niya, pero matapos marinig ang sinabi ni Shin, sinabihan niya ito na manahimik dahil malapit na siyang maka-get over sa panahon na yun. Tapos, nagbuluntaryo na rin sumali si Kito, na sinabing kung hindi pa set si Ogami sa 2 vs 2 na laban, baka pwede din daw siya sumali, kaso hindi niya daw alam kung gaano siya makakatulong. Nagulat si Shin Kohazame at Juzo Ogami sa pagbuluntaryo ni Kito, na dinagdag pa na sa totoo lang daw, medyo na-offend siya sa komento ni Tenma. Hindi man daw isang club ang Home Economics na lumalaban para sa national championships o kahit na ano, pero hindi naman sila nag-goof off tulad ng sinabi ni Tenma. Naghihirap daw sila para makamit ang mga goals nila, at ang pagiging dismissed bilang club na walang kabuluhan ay nakakalungkot daw. Natouch naman si Ogami sa mga sinasabi ni Kito, na idinagdag pa na not to mention daw, pinagmukha ni Tenma si Nora na punong-puno sa sarili nito nung nireject niya ito matapos nitong sabihin na wag na siyang paglabanan. Dahil doon, nakiusap si Noren kung pwede bang wag na daw yun i-bring up ng lahat, dahil pinagmumukha siya nun bilang ang nag-iisang self-absorbed na tao doon. Ika pa niya na dibali na lang daw kung anong ibig sabihin ng resulta sa dating life niya. May pakilang daw siya tungkol sa Home Economics Club, at ang kahit sinong uminsulto sa kanila ay dapat maparusahan, kaya naman daw, ipanalo daw ni Ogami ang challenge na yun, at nasa kanila ang kumpletong suporta niya. Sinagot naman siya ng you-bet ni Ogami. Matapos yun, dumako ang eksena sa isang football field, kung saan merong nag-iensayo. Yun ay si Tenma at ang isang kaibigan nito. Tinanong ng kaibigan si Tenma kung seryoso ba ito, na iniimbitahan ba siya nito ng biglaan sa isa sa mga duelo nito, at tinanong niya rin kung anong meron rito. Isa pa sa mga tanong niya ay kung tungkol ba kay Noren Mitsuoka, ang babae mula sa balita, na kaeskwela ni Tenma, ang duelo na yun at kung ano daw ba pake ni Tenma doon. Sagot ng triple threat athlete na biglaan na lang daw yun nangyari, pero giit ng kaibigan niya na hindi naman siya ganun. Hindi naman daw nasama si Tenma sa kahit na anong off-field drama dati, at ika naman ni Tenma na hindi naman daw siya ang nag-propose noon. Ano naman daw, tanong ng kaibigan niya, at sinabi pa nga nito na kung ayaw niya madamay edi wag siyang sumali. Tila napasang ayon naman si Tenma, kaso tuwing nakikita niya ang boyfriend ni Noren, na si Ogami, naiinis talaga siya at hindi niya alam kung bakit. Malalaman naman natin na nung laban ni Ogami at Shin, isa pala si Tenma sa mga manonood. Balik naman sa kasalukuyan, napabuntong hininga na lang ang kaibigan niya, na pumayag na sa imbitasyon niya na sumali ito sa challenge niya. Dagdag pa ng kaibigan na gagawin niya lang daw ang bare minimum, at kung may oras daw si Tenma para doon, mas gugustuhin niya ito na magpakita na lang sa ensayo nito. Sagot naman ni Tenma na sige lang daw, at wala naman daw siya masyadong inaasahan mula sa kaibigan niya. Tila ikinainis yun ng kaibigan, at sinabi niya na may masamang habit si Tenma, ng pananalita kapag dapat nananahimik na ito, at habang sinasabi niya yun, sinipa niya ang football ng napakalakas papunta rito. Nakita ni Tenma na papunta sa kanya ng mabilis ang football, habang nagulat naman ang kaibigan niya sa sarili nito.
Sinabi ng kaibigan na nawalan daw siya ng kontrol ng saglit at nagpakawala ng tira nung dapat isang pasa lamang ang ginawa niya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na sinalo ni Tenma ang malakas na tira niya, nagamulat sa kanya. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Tenma na i-trap ang tira niya na sobrang lakas ng momentum, at tinawag niya itong isang tunay na prodigy. Sinabi naman ni Tenma na ang ganda daw ng pasa ng kaibigan niya, na nainis lang at sinabi na pinipikin talaga siya ni Tenma minsan. Pagkalipas naman ng isang linggo, nagtipon-tipon na ang lahat sa gymnasium para sa tinatawag nilang bagong Mitsuoka Challenge. Ika ng isang estudyante na narinig niya daw na ang challenger sa challenge na yun ay ang sports prodigy na si Tenma Tendo. Meron naman nagbanggit na ang laban daw ay 3 versus 2 futsal, at merong nagtanong kung anong klaseng challenge ba yun, habang may nagtanong naman kung ang Home Economics Club ba ang kalaban. Samantalang naman, nagharap na ang Team Home Economics Club laban sa team ni Tenma Tendo. Ika naman ni Tenma na kung manalo daw si Ogami, susundin nila ang opisyal na Mitsuoka Challenge rules o kung anuman. Sagot naman ni Ogami na sige daw, pero kung manalo daw sila, meron siyang isang kondisyon. Personal daw na hihingi ng tawad si Tenma sa kipo nila para sa pang-aasar sa Home Economics Club. Ika naman ni Tenma na sige daw, pero okay lang daw ba yun? Basically sinasabi daw sa kanya ni Ogami na wag hihingi ng tawad, dahil hindi daw siya mananalo sa laban na yun. Tinanong naman ni Ogami kung ganun ba daw, at sinimulan na niya ang laban sa pag-kick off ng bola. Naghiyawan na ang mga estudyante sa pagsisimula ng laban, habang nag-cheer naman si Noren para kina Ogami, at ganun din ang capo ng club nila. Sa isip-isip naman ni Kito, sinabi niya na alam niya na ang isang linggo ng pag-iensayo ay hindi nagpapalapit sa kanila sa level ni Tenma, pero sigurado ang isang bagay. Meron daw silang kalamangan sa dami ng manlalaro, at sa isang 3-on-2 game, laging merong magiging bukas. Kailangan lang nila manatiling kalmado, patuloy na mamasa, at darating din ang mga oportunidad. Kaso bago siya matapos, nilapitan na siya ng kaibigan ni Tenma dahil nasa kanya ang bola. Pinasa niya agad ang bola kay Ogami, na nagulat dahil pagtanggap niya ng bola, nasa harap na niya si Tenma. Nagulat rin si Kito, na tinanong pa nga kung hindi ba daw nasa kabilang banda ng field si Tenma. Isa na rin ang mga estudyante sa napabilib sa bilis ni Tenma, na kasalukuyan ang naagaw ang bola mula kay Ogami. Sinabi naman ni Tenma na bilang pag-hello daw, babanat na siya ng unang tira niya. Nagulat naman si Shin na titira na agad si Tenma, at pagkasipa nito, sinubukan niyang harangin ang tira nito. Tumama naman ang tira ni Tenma sa crossbar ng goal, at lumipad ang bola sa ere. Nagtaka si Tenma na nagmintis siya, at pinanood niya ang goal na mag-wobble, bago tuluyang tumamba. Ikinagulat naman yun ng mga estudyante, at ika pa nga ng isa na alam niyang futsal ang laban, pero natumba daw ni Tenma ang goal. Dahil naman lumabas ang bola mula sa malakas na sipa ni Tenma, ang bola ay binigay sa team ni Ogami, at pagkatanggap niya ng bola, sinimulan na niya ang pangganti niya, na nakakuha sa atensyon ni Tenma. Habang naghahanda na sumipa si Ogami, tinawag siya ni Nekota para sabihin na magiging suspicious ang lahat kung itutuloy niya yun. Sagot naman ni Ogami na wala siyang pake, at wag na daw siya kulitin ni Nekota. Hahanap na lang daw siya ng paraan para lokohin ang lahat, matapos niyang turuan ng leksyon si Tenma. Matapos yun, pinakawalan na niya ang napakalakas niyang sipa sa bola, at ikinagulat yun makita ni Tenma. Sinubukan niya yun saluhin. Pero nung dumay kitang bola sa paa niya, mas lalo lang siya nagulat, dahil hindi niya yun nagawang makontrol. Nagresulta yun sa pagka-out of bounds ng bola, at isang kick-in para sa Home Economics Club. Mukhang stunned naman ang mga estudyante dahil doon, at hindi sila makapaniwala sa lakas ng sipa ni Ogami, na tinawag nilang incredible. Ika naman ang kaibigan ni Tenma na higit pa daw yun sa pagiging incredible. Kaya daw pigilan ni Tenma ang kahit na anong normal na tira, at kung nauwi daw yun sa sheer kicking power, magiging dikit ang laban. Ika naman ni Tenma na not bad ang lakas ni Ogami, na sinabing pagdating sa pagsipa, walang nakatalo sa kanya sa kick the can. Tuloy lang ang umiinit na laban, at ika naman ni Takada na lagit daw na magaling si Ogami, habang sinabi naman ni Baba na ang weird daw nun. Tinanong pa nga niya kung anong nangyari sa policy nito na wag gagawa ng kahit na anong nagsta-stand out. Ayon naman kay Ryo, ang incredible daw ni Ogami, at may babae naman na nagsabi na ang awesome daw nun. Baka may totoong tsansa daw sila na manalo sa laban na yun.
Samantalang naman, may napansin ng kapatid ni Ryo na ipinagtaka niya. Kasabay nun, sinabi ni Ogami kay Kito at Shin na sila daw ang nasa opensa. Nagbuluntaryo naman si Kito na siya na daw ang gagawa ng kick-in, at ika ni Ogami na umaasa sila sa kanya. Matapos yun, tinanong ni Ogami kung anong nangyayari kay Shin, dahil nanginginig ito. Hindi naman makasagot si Shin Kohazame, kaya tinanong na rin siya ni Kito kung anong meron. Mukhang napansin naman ni Ogami kung anong mali, at tinanong niya si Shin kung anong nangyari sa pacifier nito. Doon na sinabi ni Shin na hindi niya mahanap ang pacifier niya kahit saan, pero dahil sa paraan niya ng pagsabi nun, tinanong ni Kito kung nasa isang sea lion ba yun. Ika naman ni Ogami na baka nawala ni Shin ang pacifier nito nung blinok nito ang tira mula kay Tenma, at ipinaliwanag niya kay Kito na si Shin daw ay nagiging sobrang nerbyoso na nagiging walang kwenta ito nang wala ang pacifier nito, na ikinagulat mala ni Kito. Nagulat rin ang ilang mga estudyante, at may nagsabi pa nga na iniisip niya kung bakit laging subaw-subaw ni Shin ang pacifier. Sa isip-isip naman ni Tenma, baka nadaplisan niya daw yun nung tumira siya, at ganun daw siguro yun na wala. Tinanong naman ng kapatid ni Ryo kung wala ba daw spare si Shin, na sinabi kay Kito ang sagot niya. Ni-relay ni Kito sa kapatid ni Ryo na ika daw ni Shin, meron daw spare sa bag nito sa classroom. Nagbuluntaryo naman si Noren na kunin yun, at ika ng isang kaklub nila na babae na sasama din daw siya. Nagpasalamat naman si Kito sa kanila, habang pinapatayo ni Ogami si Shin sa harap ng goal dahil wala na daw sila magagawa. At least daw, mabablock ni Shin ang parte ng goal. Sa isip-isip naman ni Kito, ngayon na nawala na nila ang edge nila, naging 2 versus 2 na ang laban. Sa gitna ng lahat ng yun, pinapanood sila ni Tenma, na tinanong sila kung pwede na ba nila ituloy ang laban. Napatingin sa kanya sina Ogami at Kito na may seryosong tingin, at itinuloy na nila ang laban. Samantalang naman, pumupunta na ang mga babae sa silid-aralan para kunin ang spare pacifier ni Shin. Habang ginagawa yun, tinanong ng isang babae kung ang pangarap ba daw ni Shin ay magpa-comfort kay Noren habang humihiga sa lap nito. Sagot naman ni Noren na yun daw ang sinabi ni Shin, kaya may nagsabi na ang weird daw ni Shin, at ang lahat ng tungkol rito ay weird. Balik naman sa labanan, nasa Team Tenma ang bola, at ipinakita na 9 na minuto na lang ang natitira sa unang half ng laban. Kinuha ni Ogami ang responsibilidad na bantayan si Tenma, na napapabilib sa kanya. Sa oras naman na yun, nakita na ng mga babae ang spare pacifier ni Shin, at merong nagsabi na buti na lang may case yun dahil ayaw niya yun hawakan. Ika naman ng isa pang babae, bumalik na daw sila agad, at habang pabalik, sinabi ng babaeng mahaba ang buhok na merong rason para sa pacifier, kaya tinanong ni Noren kung ano yun. Tinanong rin niya kung may nalaman ba ang babaeng mahaba ang buhok, na sinabing meron daw. Kwinento niya na tinanong niya daw si Shin kung bakit nito laging sip-sip-sip-sip ang pacifier, at hindi naman makapaniwala si Noren na tinanong pala yun ng babae kay Shin. Sagot naman ng babaeng mahaba ang buhok na mas magiging weird daw kung hindi niya tinanong, at dagdag pa niya na sagot daw ni Shin na pinapakalma siya nito, at kung tinatanong daw ng babae kung bakit yun may ganun epekto, wala daw kasi talaga siyang nanay. Ang meron lang siya ay kaunting memorya nang nininginitian siya ng nanay niya habang binibigay ang pacifier at hinahawakan siya. Tingin niya daw na parte daw siguro yun ang rason kung bakit siya pinapakalma ng pacifier. Balik naman sa kasalukuyan, sinabi ng babaeng mahaba ang buhok na mukhang may madilim na nakaraan si Shin, at ba't hindi na lang daw ito hayaan ni Noren na humiga sa lap nito. Sagot naman ni Noren na siguro nga totoo yun, pero hindi nun binibigyan ng lap privileges si Shin. Hindi nagtagal nakabalik na rin silang tatlo, at tinanong nila kung kamusta na ang laban. Pagbalik nila, nakita nila na bagbog na ang mukha ni Shin, at tinanong ng babaeng mahaba ang buhok kung anong nangyari. Binati naman sila ng kapatid ni Ryo, at pinaliwanag niya sa kanila na napanatili ng team nila na 0-0 ang score. Magaling daw ang ginagawa ni Shin, dahil na-block niya ang lahat ng power shots ni Tenma gamit ang tiyan at mukha niya. May nagtanong naman kung great ba ang tawag ng kapatid ni Ryo doon, at kawawa naman daw si Shin. Habang nag-uusap sila, na-intercept ni Tenma ang bola mula sa isang pasa papunta kay Ogami, at nakita yun ng mga babae mula sa Home Economics Club. Kaya naman, sinabi ng babaeng mahaba ang buhok na ibigay daw agad ni Noren kay Shin ang pacifier. Kung mablock daw ni Shin ang isa pang tira ng wala yun, baka mamatay na siya.
kaya nagulat naman si Noren na tinanong pa kung totoo bang patay talaga ang aabutin ni Shin. Tinanong rin niya kung paano niya yun ibibigay, at sagot ng babaeng mahaba ang buhok na ibato na lang ni Noren, siya naman daw ang pinakamagaling na atleta sa kanila. Kaya naman naghanda na bumato si Noren, na nagmukhang isang baseball pitcher, at nandiri siya sa sarili niya at tinanong kung anong ginagawa niya. Kahit na ganun, tinawag na niya si Shin at ibinato na dito ang pacifier. Para sa mga babaeng miyembro naman ng Home Economics Club, tila isang tinapay ang binato ni Noren, at kasabay nun, tumira na muli si Tenma. Mabilis na lumipad ang bola papunta kay Shin, at buti na lang nagawa yun mas ali ni Shin. Inikat-ikot niya ang katawan niya para maabsorb ang lakas ng tira ni Tenma, na ikinagulat nito at pati na ng kaibigan nito. Pagkatigil ni Shin sa pag-ikot, makangli siya humingi ng tawad. Babaguhin niya daw kasi ang mga bagay ng onti. Medyo confident daw kasi siya sa footwork niya. Nagulat naman ang mga estudyante na nablock ni Shin ang tira ni Tenma, at hindi gamit ang mukha niya tulad ng kanina. Meron naman nagtanong kung panood na balik ni Shin ang pacifier sa bibig niya. Natuwa naman si Kito at Ogami para kay Shin, na sinabing sa oras daw na yun nagsisimula ang tunay na laban. Dahil doon, merong nagsabi na biglang meron daw silang tunay na warrior sa field. Tuloy na ang laban at hiyawan ng mga estudyante. Muli na naman nagharap si Ogami at Tenma, pero si Ogami naman ang may possession sa bola. Gamit ang ilang body movements, nagawa niyang malampasan si Tenma, na hindi yun inaasahan. Nagulat siya na ginamitan siya ng isang feint ni Ogami, at ikanya na basic yun pero lehitimong mabilis si Ogami. Bilang pang-counter, sinipa ni Tenma ang bola palayo, kaya napamura si Ogami. Naisahan siya ni Tenma at nalampasan, kaya ang humarap naman rito ay si Kito. Walang nagawa si Kito na dinaanan lang ni Tenma, pero buti na lang nakahabol na si Ogami. Nagulat si Tenma na nakahabol na sa kanya si Ogami, at medyo ikinainis niya yun. Para sa kaibigan naman niya, ang rason kung bakit hindi sila makascore ay hindi lang dahil nabablock ni Shin ang tira nila, kundi dahil kay Ogami din. Hindi magets ng kaibigan ni Tenma kung paano nakakasabay si Ogami na mukhang total amateur lang para sa kanya, pero hindi pa daw niya nakikita na merong humamon kay Tenma tulad ng ganon. Sa oras naman na yun, napa-out of bounds na naman ang bola, kaya nakahinga ang mga babae sa Home Economics Club dahil muntika na sila mas-scoren. Kasabay nun, nagtipo naman ang mga manlalaro ng club nila, at pinuri ni Kito si Ogami. Ika niya, tila gumagaling daw ito habang tumatagal ang laban. Ika naman ni Ogami na hindi ganun ang nangyayari. Naghahanda daw siya na pabagsakin si Tenma, pero ang nangyayari sa oras na yun, ay siya na nag-e-enjoy na maglaro muli ng sport sa tagal ng panahon. Tinanong ni Kito kung kailan ang huling laro niya, habang sinabi naman ni Nekota na medyo nararamdaman din niya ang saya ng laban. Ayon naman kay Ogami, mainit ang laban kaya merong mga nerves, pero maganda daw na hindi nakataya ang buhay niya. Exciting daw na i-challenge si Tenma ng paulit-ulit at humanap ng kahinaan nito. Habang sinasabi niya yun, nakatingin sa kanya si Tenma, na nanginginig na ang buong katawan sa gigil. Sa isang flashback naman, binanggit ng kaibigan niya na sinabi ni Tenma na hindi niya maipaliwanag kung bakit siya naiinis kay Ogami. Tinanong ng kaibigan kung tingin ba ni Tenma, na yun ay dahil naghahanap siya ng worthy rival. Dagdag pa ng kaibigan niya na biniyayaan daw siya ng nakakamanghang physique at merong work ethic para tapatan yun. Nanalo daw si Tenma sa bawat laro na nilalaro nito at ito ang nasa tuktok. Gayunpaman, mag-isa doon si Tenma, at baka naman sa isang level, naghahanap ito ng taong pwede maging katapat nito. Ika naman ni Tenma na hindi daw ganun, kaya nagulat ang kaibigan niya. Pinaliwanag niya rito na gusto niyang nananalo na madali, at tatalunin niya daw ang mga kalaban niya ng 100-0 kung kaya niya. Ang rason pa nga daw kung bakit siya naglalaro ng tatlong sports ay dahil sobrang mahal niya ang tatlo na hindi niya kayang iwan ang isa. Pero, dahil din gusto niya mag-isa sa tuktok. Tinanong pa nga niya ang kaibigan niya kung hindi ba daw merong nasa tuktok ng bawat sport. Isang legendary player mula sa nakaraan. Kahit daw gaano kagaling ang mga manlalaro sa kasalukuyang panahon, lagi daw sila makukumpara sa legend ng nakaraan. Gusto niya daw baliwalain yun, dahil kung kaya niya i-dominate ang tatlong sports, walang makakagawa ng comparison na yun sa kanya. Dagdag pa niya na hindi niya ibig sabihin na kaya maging magaling ng lahat sa sariling paraan nila. Ang ibig sabihin niya daw ay sobrang lalampasan niya ang lahat na walang makakadispute sa kagalingan niya.
Tila nainis naman ang kaibigan na tungkol sa kasikatan lang pala yun, at ikanya na sobrang transparent nun na parang refreshing na yun. Gayunpaman, kung hindi daw sila lumaki magkasama, hindi daw niya magiging kaibigan si Tenma. Ika naman ni Tenma na hindi daw siya naghahanap na karibal o kung anuman katulad nun, pero nakakainis daw na mag-isa lang siya sa taas, na hindi naintindihan ng kaibigan niya. Balik naman sa kasalukuyan, sinipa ni Tenma diretso pataas ang bola, na ikinagulat ni Ogami. Ika naman ni Tenma, ngayon daw, nagsasaya na siya. Doon na naalala ng kaibigan ang isa pang sinabi ni Tenma na kahit gusto nitong mag-dominate, ayaw naman niyang bugbugin ang mga corpses. Balik naman sa kasalukuyan, sinabi ni Tenma na mahirap daw makahanap ng isang laruan na pwede niyang paglaruan ng todo nang hindi niya agad nasa Ira, at makikita sa mga mukha ng mga babae sa Home Economics Club ang halong takot at gulat. Sinabi naman ni Shin na tingin niya na hindi yun pakitang tapang lamang. Ayon naman kay Ogami, hindi nga daw, at sa katunayan, yun ang unang beses na narinig niya ang isang tao na sabihin yun at talagang mukhang seryoso ito doon. Malalaman naman natin na sumabog pala ang bola sa ginawa ni Tenma, at habang nahuhulog yun sa harap niya, sinabi niya na oras na para ibigay ang kanyang lahat. Ayon naman sa kaibigan ni Tenma, lagi daw nagkakamali ang mga tao, pero ang rason daw kung bakit hindi nag-all out si Tenma ay hindi dahil pinaglalaroan niya ang mga kalaban niya. Sa lahat daw ng pagmamayabang ni Tenma sa pag-dominate ng 3 sports, sobrang obsessed niya daw sa pagpapalakas ng sariling mga abilidad niya. Kaya habang ayaw niya daw nagpipigil sa karamihan ng mga laro niya, ang mas ayaw niya pa daw ay ino-overwhelm ang kalaban niya sa punto na ibigay na sila. Dahil doon, bumababa si Tenma sa level ng kagalingan ng kalaban niya, at gumagawa siya ng rules na naglilimit sa anong place ang pwede niyang gamitin o kung gaano kalayo siya pwedeng gumalaw. Sa pagiging constrained ni Tenma ng sariling ambisyon niya, kino-constrain din niya ang sarili niya sa isang degree ng onti sa field. Tandaan daw nila ang sasabihin niya, na kaya niyang bilangin sa isang kamay kung ilang beses niyang nakita si Tenma na tinanggal ang shackles at maglaro para manalo. Sa oras naman na yun, tila kinakabahan na si Kito, dahil siya na ang haharap kay Tenma. Sinubukan niya itong i-slide tackle para agawan ng bola, pero tinignan lang siya ng coldly ni Tenma, at doon siya nakaramdam ng takot. Walang kahirap-hirap lang siya dinaanan ni Tenma muli, at hindi siya makapaniwala na nag-dribble away lang ito nang hindi man lang nag-flinch. Ika pa nga ni Kito sa sarili niya na parang isang bato si Tenma, at sobrang wala ito sa league niya. Ang sumunod naman na bumante kay Tenma ay si Shin, na meron pa rin gigil sa sinabi ni Tenma kay Noran. Gumamit naman si Tenma ng mabilisang paghila pa atras ng bola, na nagpaalarma kay Shin, at sinundan niya yun ang pagsipa agad ng bola pa abante. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabilisang football dribbles na yun, nagawa niyang malusutan si Shin, na hindi makapaniwala sa bilis niya. Ang huling line of defense ng Team Home Economics Club ay si Ogami, na ginamitan din ng mabilisang dribbles ni Tenma. Pinasa-pasa niya ang bola sa magkabilang paa niya, kaya nahirapan mag-focus si Ogami. Tapos, flick up ni Tenma ang bola, bilang pag-set up sa mala rainbow kick move upang malampasan si Ogami. Dahil doon, wala nang bantay ang goal ng Home Economics Club, kaya libre nang tumira ng malakas si Tenma. Siyempre naman, nakascore siya ng isang goal, at meron pa nga tila usok na nabuo dahil sa lakas ng sipa niya. Nag-celebrate siya sa magaling na skill moves niya na nagdulot sa libreng goal, habang natulala na lang sa gulat sina Ogami, Kito, at Shin. Ganun na rin sina Noran at ang kapatid ni Ryo, habang tuwang-tuwa naman ang ibang mga estudyante, at may nagsabi pa nga na yun daw ang rason kung bakit si Tenma ang pinakamagaling. Incredible daw na nagawa niyang malusutan ang 3 bantay nang walang kahirap-hirap. Matapos yun, naubos na ang oras para sa unang half ng laban, na natapos sa isang 1-0 score para sa team ni Tenma. Ika naman ni Takada na ang awesome daw ng ginawa ni Tenma at kahit daw sila na nasa Team Ogami ay nakakuha ng jolt mula doon, kaya hindi daw nagmumukhang maganda ang mga bagay para sa kanila. Tignan na nga lang daw nila kung paano napanalo ni Tenma ang crowd sa isang play na yun, at meron talaga daw itong serious superstar vibes. Habang sinasabi yun ni Takada, umupo muna sa bench ang mga manlalaro ng Home Economics Club, at dagdag pa ni Takada na hindi lang daw sapat ang 3 manlalaro. Tinanong pa nga niya kung anong magagawa nila sa puntong yun. Sa bench naman, tinanong ni Ogami ang mga kakampi niya kung pwede niya balabanan si Tenma ng mag-isa, na ikinagulat marinig ni Kito at Shin.
Tinanong pa nga ni Kito kung parte ba yon ng isang stratehiya, at sagot ni Ogami na hindi daw, kaya nagtaka si Kito. Pinaliwanag naman ni Ogami na siya daw ang nagsimula ng away na yun, at hindi na yun nagmamatter sa oras na yun. Hindi pa rin magets ni Kito ang punto niya doon, at sinabi na lang niya na gawin na lang nila yun at nakiusap pa siya. Hindi naman nakapagsalita si Noren at ang kapatid ni Ryo mula sa shock ng sinasabi ni Ogami. Tapos, nagsimula na ang second half, at tinanong ng mga estudyante kung meron pa bang card na mailalaro ang Home Economics Club. Sa gulat nila, hinarap ni Ogami ng one-on-one si Tenma. Sa loob-loob pa ng sports prodigy, tinanong niya ang sarili niya kung tingin ba talaga ni Ogami na mananalo ito sa kanya. Ika pa niya na natitikman na daw niya ang kanyang pangalawang goal, at muli na siyang gumamit ng mabilisang dribble moves. Sinubukan niyang i-juke si Ogami, pero sa gulat niya, nakasabay ito sa kanya. Hindi siya makapaniwala na hindi niya ma-juke si Ogami, at tinanong pa nga niya kung paano yun nangyayari. Ayon naman sa kaibigan ni Tenma, hindi niya masimulang mapaliwanag kung anong nangyayari. Kahit na sobrang talentado daw ni Ogami, ang kalaban nito ay si Tenma, kaya paano naman niya ito nasasabayan? Sa may sidelines naman, tinanong ni Noren kung siya lang ba daw, o mukhang nagsasaya daw si Ogami sa laban na nangyayari. Kasabay nun, sinabi ni Ogami kay Tenma na wala daw talaga siya plano doon. Ayaw niya lang daw matalo mula nung bata siya, at kahit gaano nakawalang kwenta daw ang laban, binibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, nung tumanda siya, at sa case niya, kahit na nung mas maaga pa, tumigil daw siya sa pag-compete. Tinigilan niya daw ang pagiging excited sa kahit na anong bagay. Ang nagmamatter daw kasi sa line of work niya ay consistency, at habang lumilipas ang taon at ang mga accomplishments, mas naging bored lang daw siya. Doon na niya binunyag na ang laban na yun ay nagpapaalala sa kanya kung anong feeling makipag-compete tulad nung bata pa siya. Ang feeling daw na mapikan, maging fired up, at maging desperado, na magandang feelings para sa kanya. Kaya naman daw, salamat daw kay Tenma, dahil ito ang dahilan kung bakit nag-i-enjoy siya. Hindi naman naintindihan ni Tenma kung anong pinagsasabi ni Ogami, at tinanong pa niya ito kung bakit ito nagsasalita na para bang isa itong spent old man. Naisip naman ni Ogami na baka masyado daw siya na fired up, at dagdag pa ni Tenma na kailan ba daw yun back in the day na tukoy ni Ogami, sa grade school daw ba. Gayunpaman, naiintindihan niya si Ogami. Ganun daw dapat ang isang laban, at sa huli, siya ang mananalo. Dahil sa mainit na tapatan ng dalawa, amazed na amazed ang mga estudyante, at ikapa nga ng isa na ang kahit sino sa dalawa ay hindi ibigay. Kasabay nun, nag-cheer na rin ang mga babae sa Home Economics Club, na dinala na rin ang intensity ng laban, at ganun din sina Shin at Kito. Samantala, tila nagulat naman ang kaibigan ni Tenma. Ika niya na hanggang sa isang moment ago, mukhang kinailangan daw ibigay ni Ogami ang lahat para makasabay kay Tenma, pero ngayon daw, naghe-hesitate si Tenma. Tinanong pa nga niya kung anong nangyayari, dahil no way daw na kayang tapatan ni Ogami si Tenma ng pisikalan, at tinanong din niya kung nababasa ba ni Ogami ang kaibigan niya. Ayon naman kay Shin, ina-analyze daw ni Ogami ang paghinga ng kalaban niya. Pinaliwanag niya na pagdating daw sa sports, sa pang-araw-araw na buhay, o sa aktwal na paglalaban sa criminal underworld, ang core ng isang man-to-man fight ay nanatiling parehas. Tungkol daw yun sa pag-sense ng galaw ng kalaban ng maaga para ma-counter yun. Habang sinasabi niya yun, lumipad ang bola sa ere, at sabay na umaksyon si Ogami at Tenma upang unahan ang isa't isa sa pagkuha nun. Kita ang gigil at kagustuhan ni Ogami na manalo sa mukha niya, at ganun rin si Tenma. Kaya naman, sabay nilang sinipa ang bola, at nagulat sina Takada, Baba, at Ryo nang makita na yun. Tinanong pa nga nila kung ganun ba ka-equally matched ang dalawa, at meron pa sana sila sasabihin kung anong mangyayari, pero nag-cut ang eksena kay Tenma. Sinabi niya na tiyak na siya na ang mananalo, pero sagot ni Ogami na hindi sila equal dahil nabasa na niya daw si Tenma. Ikinagulat yun ng sports prodigy, at dagdag pa ni Ogami na wag daw pagtatawanan ni Tenma ang Home Economics Club. Gusto niya na mag-reflect ito sa ginawa nito, at hindi niya ibig sabihin sa isang paraan na convenient para kay Tenma. Ang tinutukoy niya ay tunay na taos-pusong pasasalamat, para sa rice balls na ginawa nila para sa kanya. Dagdag pa nga ni Ogami na sobrang hirap ba daw ba na magpasalamat, at habang tinatanong yun, nagawa niyang ma-overpower si Tenma at masipa ang bola papunta sa goal.
Nakascore na si Ogami dahil sa ginawa niya, at bukang-buka ang bibig ng kaibigan ni Tenma at Kito dahil sa gulat, samantalang mukhang alam na ni Shin na mangyayari yun. Sumigaw si Ogami sa tuwa ng pag-score niya ang goal, habang bilib na bilib at hindi makapaniwala ang ibang mga estudyante na lumalamang ang Home Economics Club sa laban na ito. Tuwang-tuwa naman sina Takada, Baba, Ryo, at ganun din ang mga babae mula sa Home Economics Club. Kabaliktaran nila, nanginginig naman sa galit si Tenma, at sa oras na yun, nakaramdam siya ng tingling sensation sa binti niya. Nilapitan naman siya ng kaibigan niya at tinanong siya kung anong ginagawa niya. Dagdag pa ng kaibigan na hindi siya makapaniwala na naisahan ni Ogami si Tenma, pero may oras pa naman daw kaya i-reclaim na daw ni Tenma ang kalamangan. Matapos yun, nagsimula na muli ang laban sa kick-off mula sa Team Tenma, at napatingin naman si Tenma sa binti niya. Tila meron siyang nararamdaman, at pagkahinga niya, napamura na lang siya. Sinabi niya na hindi na niya kayang lumaban at susuko na daw siya, kaya gulat na gulat ang buong team ng Home Economics Club. Ganun din ang mga estudyanteng nanunood, na hindi makapaniwala na ganun lang natapos ang laban dahil sumuko na si Tenma. Isa na rin si Ogami sa hindi makapaniwala na sumuko na si Tenma, at tinanong niya kung paano yun possible dahil mukhang okay naman ito. Sagot ni Tenma na sumasakit daw ang paa niya simula nung nag-collide sila ni Ogami sa sipa na yun, at kung pipilitin niya daw, pwede daw yun magdulot ng mga problema para sa tatlong totoong teams niya. Dagdag pa niya na ayaw niya daw natatalo sa isang challenge at ayaw niyang pagmukain na hindi niya siniseryoso ang laban na yun, pero kung i-risk niya ang isang injury, magiging isang laro yun kung saan mas madaming nakataya para sa kanya. Kaya naman, kahit ayaw niya man sabihin, hindi na daw niya kaya magpatuloy. Ikinagulat naman yun ng kapatid ni Ryo, at tinanong niya kung nanalo na ba sila. Isa na rin sa nagulat ay ang kaibigan ni Tenma, at hindi daw siya naniniwala na natalo na si Tenma. Samantalang naman, nagbuna ang mga estudyante, habang ang iba naman ay umaalis na. Meron pa nga nagbabato ng bote sa team ni Tenma, at ika ng kaibigan nito na hindi daw nila masisi ang mga tao sa pagbusa paraan na natapos ang laro. Sinabi naman ni Tenma na hayaan lang daw nila ang mga estudyante na manlait, at malalaman natin na ang pangalan ng kaibigan ay si Ryohei. Nagpatulong si Tenma rito na makatayo, dahil mas malala daw ang injury niya kesa sa naisip niya, at ang sakit daw lumakad. Nagulat naman si Ryohei at reklamo pa niya na ang bigat daw ni Tenma. Narinig naman ng kapatid ni Ryo ang usapan na yon, at tinanong niya ang isang estudyante kung meron bang tape sa loob ng first aid kit na dala-dala nito, na siyang sumang-ayon naman. Tapos, pinuntahan niya si Tenma, at hiniling rito na ipakita nito sa kanya ang paa nito. Dagdag pa ng kapatid ni Ryo na hindi talaga yun ang specialty niya, pero inensayo daw yun ng club nila ng isang beses, at ang tinutukoy niya ay ang pag-tape sa injured na paa ni Tenma. Mas magiging mabuti daw yon kesa sa wala, kaso hindi siya sigurado. Nakilala naman ni Tenma ang kapatid ni Ryo bilang ang head ng Home Economics Club, at doon na nagpakilala ang kapatid ni Ryo bilang si Chisato Shiraishi. Tinanong naman ni Tenma kung bakit yun ginagawa ni Chisato, at tinanong rin niya kung alam nito na hindi pa siya humihingi ng tawad. Ika pa nga niya na magkalaban daw sila. Tinanong naman ni Chisato kung anong meron kay Tenma, at bakit naman ito merong warrior mentality kung saan ang lahat ay kakampi o kalaban. Dagdag pa ni Chisato na nainis daw siya sa sinabi ni Tenma, at siguro daw merong parte niya na nagtulak sa challenge na yun na mangyari, kaya sino naman daw siya para magsalita. Natawa pa nga siya, dahil hindi siya ang tipo na lalayo mula sa isang away. Gayunpaman, wala daw yun kinalaman sa ginagawa niya. Kapag nagmamatter daw, inaalagaan ng mga tao ang isa't isa at yun lang naman daw. Hindi nagtagal, natapos na niya ang pag-rap niya sa paa ni Tenma, at sinabi niya rito na ganun daw ang philosophy ng club nila. Pero sasabihin niya daw, na bukod doon, nirespeto niya talaga kung paano merong klarong pangarap si Tenma para sa future nito, at kung paano nito nalalagay yun sa taas ng lahat, kahit na binubuna ito ng kalahati ng eskwela. Habang sinasabi yun ni Chisato, may babaeng estudyante naman na dumating dala-dala ang crutches na hiniram mula sa opisina ng nurse, at tinanong pa nito kung gusto ba yun ni Tenma. Dahil naman sa sinabi ni Chisato, namulat ang mga mata ni Tenma. Tapos, tumayo siya, at tinawag niya ang mga miyembro ng Home Economics Club. Sinabi niya sa kanila na nangako daw siya na hihingi siya ng tawad pero hindi yun ang rason kung bakit niya yun ginagawa sa oras na yun. Tunay niya daw na nire-regret kung anong nangyari. Sa isip-isip naman ni Ryohei,
sinabi niya na si Tenma ay hindi ang tipo ng lalaki na nagpipigil ng nararamdaman nito, for better at for worse. Kasabay nun, humingi na ng tawad si Tenma sa buong Home Economics Club na pinagtawanan niya sila. Dagdag pa niya, ang sarap daw ng rice balls na ginawa nila, at sobrang nagpapasalamat siya sa kanila para sa paggawa nun. Ngumiti naman ang mga miyembro ng Home Economics Club nang marinig yun. Sa sumunod na eksena, nagkita muli ang Home Economics Club, at dumating doon si Chisato kasama si Rio. Nagulat ang mga miyembro na sinama ni Chisato si Rio, na nagsorry naman sa pag-intrude niya. Meron lang daw siyang libro na gustong ibigay kay Ogami at kailangan na niya umalis para sa Kendo Club. Ika naman ni Noren na papunta na daw si Ogami, na dumating na pagkasabi niya noon. Nagulat sila nang makita si Ogami dahil ang dami nitong sports gear na dala at suot. Meron siyang suot na American football helmet, swimming goggles, at sumo mawashi. Ang mga dala-dala naman niya ay tennis racket, badminton racket, baseball bat, at American football ball. Merong nagtanong kung anong nangyari, kaya kwinento ni Ogami na matapos ang laban kay Tenma, ang lahat daw ng sports club ay natataranta na i-recruit siya. Meron naman nagsabi na may sense yun, dahil sobrang galing daw ng nilero ni Ogami, at halos di ka panipaniwala yun. Depensa naman ni Ogami na sudden burst ng lakas lang yun, na parang mystical daw. Ika pa nga niya na total fluke lang yun, na para bang isang ina na binubuhat ang isang kotse na nakadagan sa anak nito. Sa oras naman na yun, tinanong ni Nekota kung anong gagawin ni Ogami. Ngayon daw, nakuha na nito ang lahat ng atensyon ng buong paaralan sa sarili nito, at ika pa nga daw ng boss niya na mag-iisip ito ng paraan para lokohin ang lahat. Tinanong naman ni Ogami kung anong gagawin niya, at wala daw siyang maisip. Tapos, dumating naman si Tenma sa silid-aralan ng Home Economics Club, kaya nagulat ang mga miyembro nila. Sabay-sabay nilang binanggit ang buong pangalan nito, kaya tinanong ni Tenma kung pwede ba daw wag nila yun sabihin na parang nakakita sila ng multo. Ika naman ni Shin na wag daw sabihin ni Tenma na sasali siya ng Home Economics Club, habang tinatanong ni Tenma kung anong meron sa pacifier ni Shin. Sagot naman ni Tenma na hindi daw siya sasali, at bakit naman daw yun na tanong ni Shin. Dagdag pa niya, may ibang dahilan kung bakit siya nandoon, at meron daw siyang gustong sabihin kay Chisato. Sinabi niya sa club head ng Home Economics Club na gusto niya talaga ito, at niyaya niya ito na makipag-date sa kanya. Nagulat naman si Chisato nang marinig yun, at ganun na rin ang buong club niya. Lahat sila ay napasigaw sa gulat, at ika naman ni Tenma na magaling daw siya sa sports pero clueless tungkol sa lahat. Matapos daw marinig ang sinabi ni Chisato sa kanya, naisip niya na gusto niyang mamuhay ng rest of his life kasama nito. Halos hindi naman makapagsalita si Chisato mula sa gulat ng biglaang confession ni Tenma. Tinanong pa nga ni Chisato kung bakit siya, at sasabihin pa sana niya na hindi daw yun normal, kaso sinabi niya na lang na headfirst talaga pinapasok ni Tenma ang kahit na ano. Samantalang naman, napansin ni Ogami na meron ginagawa si Rio, na nagagalit na kay Tenma, dahil tingin ba daw nito na pwede ito magpakita biglaan para landiin ang kapatid niya. Papatayin niya daw si Tenma, at sinabi naman ni Ogami na wag daw sabihin ni Rio na meron itong weird sister complex. Ika naman ni Rio na wala siyang pake kung isang unicorn o popcorn si Tenma, dahil hihiwa-hiwain niya daw ito sa pira-piraso. Sinabi ni Ogami na natatakot na daw siya kay Rio, at siya pa nga ay dating hitman, kaya kumalma lang daw ito. Tapos, inaya niya si Tenma na lumabas, kaya nagtaka ito. Pinilit ni Ogami na sumunod na lang sa kanya si Tenma, dahil nabaliw na daw si Rio, na naghahanda na daw ito para sa isang thunder-breathing first form thunderclap and flash. Paglabas nilang dalawa, humingi ng tawad si Ogami tungkol kay Rio, at tinanong niya kung ano bang iniisip ni Tenma sa pagbiro na gusto nito si Chisato. Sagot naman ni Tenma na completely sincere daw siya, at legit na gusto niyang pakasalan si Chisato, kaya naisip ni Ogami na parang si Shin daw ito. Tapos, binanggit ni Ogami na ang gulo daw ng lahat matapos ang futsal match nila. Hinahabol daw siya ng mga sports club, si Chisato ay mababaliw na, at si Rio daw ay lumipat na ng dark side. Dagdag pa niya na ang gusto lang naman daw niya ay mawala sa isang mapayapang school life at mag-aral hanggat sa makakaya niya. Hindi naman maintindihan ni Tenma ang mga kagustuhan ni Ogami, dahil siya ay kabaliktaran nun, na isang tao na gustong mag-stand out at ayaw mag-aral. Dahil doon, napagtanto ni Ogami na hindi siya nakagawa ng koneksyon sa kanilang dalawa.
Mula naman sa di kalayuan, nakikinig si Noren sa usapan ng dalawa, at ika ni Tenma na hindi na mangyayari ang gusto ni Ogami at masyado na daw late para mangyari yun. Dagdag pa nga niya na hindi niya alam kung anong tinatago ni Ogami, pero lalabas din daw yun sooner or later. Si Ogami pa nga daw ang least normal na tao sa buong paaralan nila. Alam pa nga niya na hindi isang fluke o adrenaline surge ang pagtalo ni Ogami sa laban na yun, at hindi pa daw siya nakakakilala ng atleta sa kahit na anong sport na kaya yun gawin. Hindi naman sumagot agad si Ogami, habang maigi lang nakikinig si Noren. Tapos, sinabi ni Ogami na tama si Tenma. Kahit daw na hindi nangyari ang laban nila, hindi magtatagal bago lumabas ang sikreto niya. Pero kahit na ganon, ang mapayapang karanasan ng pag-aaral ay isang bagay na hindi mapapalitan para sa kanya. Isang bagay daw na hindi niya ipagpapalit para sa kahit na ano, kaya kung kaya niya pilitin na makakuha na kahit isa pang segundo nun, gagawin niya. Mukhang nagulat si Noren nang marinig yun, habang napaisip naman si Tenma. Tapos, sinabi niya na kung yun ang goal ni Ogami, naaawa siya sa nangyari. Hindi daw siya humihingi ng tawad o kung ano naman, pero kung gusto daw ni Ogami na magkaroon ng mapayapang school life, makakatulong siya doon, kaya nagtaka si Ogami kung anong ibig sabihin niya. Tinanong pa nga niya kung paano naman yun magagawa ni Tenma, na tinanong siya kung alam ba niya na kahit na bata siya, medyo sikat na siya. Makalipas ang ilang panahon, kwinento ni Ogami na for a little while, ang sports media ay tungkol lamang sa injury ni Tenma Tendo. Siyempre daw, hindi daw yun ang katotohanan o palusot para sa pagkatalo nito. Sinabi niya na ang mensaheng nais niyang iparating ay nanalo ang Home Economics Club at si Juzo Ogami dahil hindi maganda ang naging laro ni Tenma dulot ng kanyang mga injury. Dahil doon, bumaba daw ang value ni Ogami, at nag-settle down na ang pag-recruit sa kanya ng mga sports clubs. Dagdag pa ni Ogami na nung tinanong niya daw si Tenma kung mamimiss ba talaga nito ang lahat ng malalaking summer tournaments, sinabi ni Tenma na baka daw magkakaroon siya ng miraculous recovery. Dahil sa pagtulong naman ni Tenma, nakahinga na si Ogami dahil dinagdagan nito ng panahon ng pagtago niya sa sikreto niya.